Ako si Chen Li. Ngayon ay ang taunang parangal ng kumpanya. Bilang ang nagkakaisang pinakamataas na nagbebenta sa kumpanya. Handa na sana akong magpasalamat sa award. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay, Kuya Chen, bakit hindi na mabuksan ang iyong AE card? Chen Li, dumating ka ng tamang-tama. Hindi na kailangan pumasok pagkatapos ng meeting. Ninakaw ang aking ulat. Kakalabas lang ng kumpanya ng abiso tungkol sa pagbabago sa posisyon. Kailangan mong pirmahan ito. Huwag kang magtago sa pintuan. Ngayon ay ang araw ng parangal. Magpakita ka ng mas marangal. Pagpapahusay ng posisyon. Hindi tugma ang performance. Manager Zhao, kahapon ay tinulungan pa kitang ayusin ang taunang pagsusuri ng financial group. Pangunahing laro. Huwag mong gawing masama ang tingin sa normal na pag-aayos. Ang kumpanya ay tinitingnan ang kabuang ambag. Hindi ito tungkol sa ilang gabi na pagtitiis, kundi sa pangkalahatang ambag. Kaya ang tropeo ay nasa kamay mo na rin, Chen Li. Huwag magpasikat sa harap ng lahat. Ang iyong bayad. Ang kumpanya ay nagbigay na ng suporta sa mga resources. Walang tatak ng Tianhai. Hindi ka pa makapasok sa pinto ng kliyente. Pagpasok ko sa pinto ng kliyente, hindi mo pa alam na si Ginoong Jinlong Song ay ayaw uminom ng kape. Ngayon sinasabi mo ito. Mas lalo ka lang magiging kawawa sa sarili mo. Hindi ako ang pangit. Kayo ang nagbawal sa tao na pumasok sa pintuan. Naghuhugas pa rin siya ng kanyang mga nakamit habang tumatanggap ng parangal sa loob. Nakapagpahinto na rin ang kumpirmasyon ng bonus ni Chen Lian para sa katapusan ng taon. Sabi ng Finance Department, kailangan maghintay hanggang matapos ang proseso ng pag-alis ng kawad bago magbayad ng card. Nagbago ang listahan ng mga pinarangalan. Tumigil na ang inang trabaho. Nagsimula na rin ang bonus. Maganda ang pagkakaayos ninyo. Ang kumpanya ay sumusunod sa proseso. Makipagtulungan ka na lang para mas madali para sa lahat. Sige, magtatanong na rin ako ayon sa proseso. Pag-alis para sa bakasyon. Sino ang responsable sa paglagda sa tatlong bahagi ng paglipat ng bonus at mga kliyenteng muling nakipag-ugnayan? Ako ang responsable sa linya ng kliyente. Ipakita mong maayos ang mga dokumento. Huwag mag-iwan ng problema sa koponan. Ang kliyente ay hindi gantimpala sa mga dokumento. Ang pagkuha mo ng mga dokumento ay hindi nangangahulugang pagkuha mo ng tiwala. Magtiwala kay Chen Li. Huwag mong ipaliwanag ang trabaho na parang personal na ugnayan. Ang kliyente ay pipirma lamang kay Tianhai. Hayaan mong sagutin ni Tenka ito mismo. Ginoong Zhao. Si Ginoong Song mula sa grupo ng Jinlong ay tumawag sa telepono at pumasok sa lugar. Nais niyang tawagan si Chen Li. Song Pangulo ang nagsabi. Ngayon ay kailangan niyang kumpirmahin kay Chen Li ang isang bagay. Manager Zhao, ang sinasabi ko ay si Chen Li ang dapat tumanggap. Ginoong Song. Si Chen Li ay kasalukuyang nagsasagawa ng internal na paglilipat. Sa susunod, ako na ang bahala sa Jinlong. Kung mayroon kang mga pangangailangan, sabihin mo lang sa akin ng direkta. Hindi ako nandito para humingi ng mga kahilingan. Nandito ako para mag-verify. Bakit ngayon lang ipinadala ang taunang pagsusuri kay Jinlong? Biglang naging ikaw ang kontak kaysa kay Chen Li. Ito ay isang normal na pagbabago sa paghahati-hati ng trabaho ng kumpanya. Hindi maapektuhan ang serbisyo. Kung maapektuhan o hindi, hindi ikaw ang nagsasabi. Pahintulutan si Chen Li na magsalita. Nandito pa ba siya sa Tianhai na responsable sa Jinlong? Chen Li. Ipaliwanag mo mismo kay Ginoong Song. Mag-ingat sa tamang sukat. Ginoong Song. Ngayon ay hindi na ako responsable sa mga kasunod na hakbang ng Tianhai laban sa Jinlong. Ang kumpanya ng serbisyo ay nag-ayos ng aking pag-alis sa port para sa paglilipat. Ngayon si Ligang. Kagabi ng 1:00 ng gabi. Ang mga pagbabago sa pagsusuri na binigay mo sa akin. Bilang pa rin ba ito? Ang mga opinyon ay batay sa aking nakaraang tala ng serbisyo. Sino ang magpapatuloy mula dito? Kailangan ni Tianhai na formal kang kumpirmahin. Naiintindihan ko na. Ginoong Song, ito ay bahagi lamang ng internal na proseso. Sabi ni Chen Li ay hindi pa tapos ang kanyang sinasabi. Kinong Group ipinasususpinde ang pagsusuri sa pakikipagtulungan para sa susunod na taon. Magpatuloy sa reclamation. Mag-submit ng bagong responsable sa serbisyo bago matapos ang araw ng trabaho ngayon. Ipaliwanag ang paglilipat at mga panganib na kaugnay nito. Si Ginoong Song hindi kailangang magmadali ng ganito. Ngayon ay ang taunang pagtitipon ng aming kumpanya. Maraming bagay ang maaaring pag-usapan pagkatapos nito. Pwede kayong magpalit ng contact person sa taunang pagpupulong. Pwede ko ring muling suriin ang panganib ng pakikipagtulungan ngayong araw. Hindi ito problema ng pasahero, di ba? Totoo na si Chen Li ang nagpasimula ng pagsusuri sa pananalapi kagabi.
Ang parangal na pagtitipon ay ipinagpaliban. Hanapin si Chen Li at kayong dalawa pumunta sa aking opisina. Ngayon. Chen Li. Hindi mo dapat ginawa iyon sa harap ng maraming tao kanina. Sagot ang tawag na yon. Si Ginoong Song ang nagpasok sa akin. Hindi ako ang tumawag. Gao ang Pangulo. Hinayaan niyang sabihin sa kliyente ang internal na pagbabago ng sadyang sinadya. Si Jinlong ay huminto sa pagsusuri at ang responsibilidad ay nasa kanya. Sabi ko lang ang totoo. Hindi na ako responsable sa pananalapi. Pwede mong sabihin na nagkakaroon ng paglilipat ng tungkulin. Maaaring sabihin na may nakaayos ang kumpanya. Talagang gusto mong sabihin na umalis ka na sa trabaho. Gusto lang nilang magdahilan na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng customer at ng kumpanya. Akala nila na nawala na ang pangalan ko mula sa listahan ng mga top seller. Mas miso pa rin nilang naipit ang aking ginang trabaho. Ang listahan ng mga pinarangalan ay para sa loob ng kumpanya. Hindi kailangang ipaliwanag sa customer. Paano naman ang dahilan ng pag-alis sa trabaho? Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Pagkatapos mapirmahan ni Chen Li, ang impormasyon ng kliyente at mga access sa computer ay ipapasa ngayong araw. Huwag nang paikot-ikot. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapanatili ang katatagan ng pananalapi. Muna kang pirmahan ang dokumento. Pagpapabuti ng posisyon na hindi tugma sa performance. Ang bonus sa katapusan ng taon ay nakabinbin pa. Gao, ito ang pinirmahan mo. Ang desisyon ng kumpanya ay nakabase sa kabuang larawan. Ang kabuang larawan ay ang pagbabago ko sa bayad sa performance kagabi. Ngayong umaga, binigay ko ang tropeo kay Zhao Bing. Ang plano ng display ay resulta ng departamento. Sige, tatanungin ko ng malinaw. Maaaring mong tanggapin ang parangal para sa mga natamong tagumpay ng departamento. Hayaan mong ako ang mag-resign dahil sa panganib sa departamento. Sinasabi mo pa rin yan ngayon. Mas lalo lang magiging mas nakakaawang tingnan ang pag-alis. Ang pangit ay ang pag-alis. Kayo pa ang hindi man lang makapagbigay ng dahilan. Gausan, ito ay ang mga bakas ng pagbabago sa file ng pagsusuri kagabi. Ang huling nag-submit ay si Chen Li sa Yushe. Sino ang nagpasok niyan sa'yo? Katatapos ng tawagan ni Jinlong, narinig ng lahat. Kung sasabihin mo pa rin na hindi tugma ang performance ni Chen ngayon, mas mahirap ipaliwanag sa kliyente. Anong alam mo? Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa nyo? Alam kong dalhin lang ang katotohanan. Gao ang Pangulo. Ngayon hindi na ang tamang panahon para pag-usapan kung sino ang nagbago ng mga dokumento. Jinlong ay huminto na sa pagsusuri. Kailangan munang makipagtulungan si Chen Li sa paglilipat. Pirmahan at isulat ang iyong opinyon na nararapat. Pero kailangan matapos ang paglilipat ngayon. Ngayon ay malinaw na ang responsable. Chen Li, anong ibig mong sabihin sa sinusulat mo na ito? Mag-iwan ng backup para sa sarili. Hindi ito para sa sariling kapakanan. Maaaring isulat ang hangganan-hangganan. Kailangan gawin ang paglilipat. Si Longjin ay huminto na sa pagsusuri. Ngayon, wala nang oras ang kumpanya para makipag-away sa'yo. Ayoko na ring makipag-away. May record sa pagbawi ng bayad mula sa kontrata ng kliyente sa sistema. Ang mga permiso sa follow-up na punto ay hindi pa ganap na nakakolekta ng bayad. Pwede kong verify ang katalogo ayon sa proseso. Ang gusto ko ay hindi ang katalogo. Gusto kong malaman ang mga nakagawian ng bawat kliyente. Lahat ng ugali ng pangunahing kontak ay kailangang malinaw na ipaliwanag. Ang mga nakasanayang gawin ng kliyente ay hindi listahan ng mga ari-arian. Ang maipapasa ay ang record. Hindi ito tiwala. Huwag mo namang sabihin ng ganito kaganda. Kung talagang iniintindi mo ang kumpanya, huwag ka nang magtago-tago pa sa ganitong oras. Kagabi inilipat ko ang ikalawang disk ni Jinlong sa 1:00. Ngayon umaga ay naipit sa labas ng pintuan ng silid meeting. Ngayon sinasabi ni Manager Zhao na hindi tama na nagtatago ako. Chen Li, isulat mo ang mga pangunahing panganib na alam mo. Umalis na pagkatapos isulat ang mga bagay na kailangan ngayon. Maaaring pumayag lamang kung pipirma ang tatanggap. Gusto mo pa rin akong pirmahan. Ikaw ang tatanggap sa mga kliyente. Ikaw ang pipirma sa Jinlong. Si Haishan Sheng. Sino ang magiging responsable sa susunod? Sino ang mag-aasikaso kapag may nagkulang at nagtatanong ang kliyente? Huwag mo nang sabihin hindi kita tinuruan ng maayos. Sundin ang kanyang sinasabi. Formal nang dumating ang email mula kay Ginoong Gao ng Jinlong. Kinlong Group ay nag-utos sa Tianhai na magpasa bago mag-6 ng hapon. Isumite ang 3 paliwanag. Una, ikalawang kwalifikasyon at karanasan sa serbisyo ng bagong responsable. Ang kabuang paglilipat kay Chen Li pagkatapos ng kanyang pag-alis ay nasusunod ng buo. Kung bumaba ang kalidad ng serbisyo. Ang mekanismo ng pagwawasto ng Tianhai. Lahat ng tatlong ito ay kailangang hawakan ni Manager Zhao.
Magpirma ka na, naghihintay ang kliyente ng iyong paliwanag. Since you are the one handling Jinlong, Lao Bin, you sign it. Gao, hindi ako ayaw pumirma. Sa tingin ko, si Chen Li ay kasalukuyang hindi stable ang emosyon. Ang mga risk na isinulat niya ay hindi kailangang maging objektibo. Kaya hindi mo na kailangang tingnan ang akin. Ikaw ang pumili. Hindi ba sinabi ni Manager Zhao na tanging si Tianhai lang ang kinikilala ng kliyente? May karapatan ka bang magsalita dito? Ang tinatanong niya ay ang katotohanan. Tama na, Zhao Bin. Una, ilahad ang mga pangunahing punto tungkol kay Jinlong. Ang hinihiling ni Jinlong ay ang mga tiyak na responsable at ang mekanismo ng pag-ako ng responsibilidad. Mukhang walang laman ang mga ito. Sun Hao, ang dami mong sinasabi ngayon. Dahil kailangan nilang bumalik bago mag-6 ng hapon ang email. Ipapadala na ang walang kwentang salita. Si Ginoo Song ay magtatanong pa rin. Chen Lei, isulat mo ang 3 pinakamahalagang punto tungkol kay Jinlong. Pwede ko itong isulat sa karagdagang impormasyon sa paglilipat. Pero hindi ito isusulat na hawak na ni Manager Zhao. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin hindi ako ang magpapadala ng liham para sa iyo. Gao General, si Liu General mula sa Shanghai Trading ay tumawag at nagsabi na tulad nito. Si Chen Li ay hindi na responsible. Kailangan din nilang muling kumpirmahin ang schedule ng pagtutulungan. Ngayon hindi na ito isang email lang. Magandang araw, Ginoo Liu. Ako si Zhao Bin, ang sales manager ng Tianhai. Sa susunod, ako na mismo ang hahawak sa inyong kumpanya tungkol kay Chen Li. May internal na pagbabago sa posisyon ni Chen Li. Ang serbisyo ay hindi maapektuhan. Hindi maapektuhan. Noong huli nating pansamantalang binago ang batch ng pagpapadala. Sino ang nasa gabi? Tinawag ang responsable sa after sales ng 11:00. Liu, may mga record ang kumpanya tungkol dito. Ang tanong ko ay kung sino ang pwedeng tumanggap ng gawain. Hindi ito tungkol sa kung meron kayong mga talaan. Chen Li, ipaliwanag mo kay General Liu. Sasabihin lang na naayos na ng kumpanya ang proseso ng paglilipat. Sa ngayon ay hindi na ako ang representante ng Tianya para magbigay ng pahayag sa labas. Ayaw mong magkaproblema sa oras na ito. Kakatapos ko lang isulat ng malinaw. Ang susunod na hakbang ay itatalaga ng kumpanya ang responsable. Responsible sa serbisyo. Nandyan si Chen Li sa tabi. Direk Liu, nandito ako. Pero nakapasok na ako sa proseso ng paglipat sa departing port. Para sa mga susunod, sundin ang opisyal na plano ng Tianhai. Naiintindihan ko na ang pakikipagtulungan sa 4Cs sa susunod na quarter. Ipagpaliban muna ang kumpirmasyon. Maghintay na lang kami sa inyong paglilipat ng paliwanag bago magsalita. Si Ginoong Gao ng Tianxing Technology ay nagpadala rin ng email. Halos pareho lang ang laman. Nangangailangan din ng kumpirmasyon sa pagbabago ng responsable. Iiwan ang talaan ng paglilipat ni Chen Li. Umalis ka muna ngayon. Paano kung sabihin ni Ginoo Gao na hayaan siyang umalis sa kliyente ngayon? Manager Zhao. Hindi ito tungkol sa kung aalis ako o hindi, ang tanong ng kliyente kanina. Kaya mo bang tanggapin o hindi? Chen Li, narinig ko na ikaw ay malaya na ngayon. Mabilis magpalaganap ng balita si Pangulong Tang. Jinlong huminto sa pagsusuri. Siyang sumusunod. Tianxing nagpaparamdam ng malamig. Malakas ang gulo ng taunang pagtitipo ng Tianhai ngayong araw. Kung ikaw ay nandito para magtanong sa kliyente, sa ngayon ay wala akong maibibigay sa iyo. Hindi ako nagtatanong sa customer. Hindi ko rin dadalhin ang anumang impormasyon tungkol sa reclamation. Alam ko kaya tinawagan ko ito. Ang kagandahan ay kulang sa isang malaking kliyente na responsable. Hindi ito listahan ng mga kliyente. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng iba pang mga listahan ng presyo. Ang kulang ay isang customer na may problema kapag may nangyaring masama. Yung taong matapang tumanggap ng tawag. Katatapos lang sabihin na hindi kaya ang trabaho. Paglingon lang ay nandyan na. Sinasabi nilang kulang ako. Ginoong Tang, hindi ka natatakot na magkamali ng tingin. Natatakot ako pero mas natatakot ako na magkamali ng palagay. Mas natatakot akong makita ang isang taong kayang gawin ang trabaho. Napatong si Ligandang sa ilalim. Hinahanap ka ni Dagat. Siguro ang kliyente ay nagsasabi na hindi na nila maisulat pa. Ikaw ba ang tatanggap nito? Hindi na ako ang kanilang responsable kung ayaw nilang makipag-ugnayan sa akin. 3:00 ng hapon. Kapehan sa ibaba ng Guanghuang Building. Bigyan kita ng 1 oras. Pwede mong tanggihan ako. Pero huwag agad dini ang sarili mo. Ngayon ay ayaw kong pag-usapan ang bagong trabaho. Kaya huwag na nating pag-usapan ang trabaho.
Pag-usapan natin kung paano ka babangon sa susunod. Chen Li, huwag ka munang umalis. Ipadala mo ang address sa akin. Na-send na. Kailangan mong bumalik at tapusin ang paliwanag ni Chen Li Jinlong. Manager Zhao, malinaw na nakasulat na ako ay alis na sa port. Ngayon naghihintay ang kliyente ng iyong paliwanag. Darating na ang vacuum hand. Nakasulat ng malinaw sa iyong mensahe. Jinlong. Sabay-sabay na kinumpirma ng Siyam na Dagat at Tiansheng ang pagbabago ng responsable. Hindi ka maaaring hindi makaramdam ng sakit nang lumabas ka mula sa Tianhai ngayon. Ako ang nakakaramdam ng sakit habang pumupunta sa ibaba para mag-hire. Pinapabalik pa ako ulit. Siya ang nagsulat ng paliwanag. Nakauwi ka na ba? Wala. Kaya gusto kong makipagkita sa iyo ngayon. Gusto ni Higuang na maging malaking kliyente. Hindi kulang ang mga magaling magsalita ng magagandang salita, kundi ang mga kayang harapin ang mga problema. Maaari kitang bigyan ng isang posisyon. Pero may 3 kondisyon. Sinasabi mong una, hindi kasama ang impormasyon ng mga kliyenteng nagpatayo ng reclamation. Huwag makipag-ugnayan ng pribado upang iligtas ang kliyente. Lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga kliyente pagkatapos pumasok sa trabaho. Kailangan dumaan sa opisyal na proseso ng higuang. Karaniwang hindi ako naniniwala sa mga sumasagot ng sobrang bilis. Si Zulan ang responsable sa proyektong Hihuang. Pagkatapos mong pumasok talaga sa hinaharap, maraming bagay ang kailangang makipag-ugnayan sa kanya. Tianhai ay kakalabas lang noong umaga. Umupo ka sa ilalim ng Guanghua building mamaya hapon. Ano ang sasabihin nila sa labas? Naisip mo na ba? Sasabihin nila na nagdadala ako ng kliyente para magpalipat ng trabaho. Kaya paano mo patutunayan na hindi ikaw ang nagsabi niyan? Hindi nagpapaliwanag, sumusunod sa patakaran. Ang mga patakaran ay hindi lang salita sa bibig. Wala kang tunay na impormasyon tungkol sa Tianhai sa kamay mo. Ngayon, ito lang ang daladala ko mula kay Tianbai. Pinilit na silang paalisin ng ganito. Pwede ko bang gamitin ang kanilang mga bagay para makabawi? Gusto kong bumawi, pero hindi dapat maging katulad ng sinasabi nilang tao. Pumirma na bago mag-usap, malugod na tinatanggap. Mukhang hindi na kailangang maghintay hanggang bukas para sa unang pagsubok. Kahapon lang naibenta ni Tianhai. Si Jinlong ay magbibigay ng kandidatura kay Huang sa hapon. Ang swerte naman nito. Mukhang siya ang target ng mga customer. Kaya bago pa man, sabihin na natin ang totoo. Chen Li ay maaaring sumali sa pulong ng kliyente. Pero hindi maaaring makipag-ugnayan kay Song Hui ng pribado. Hindi maaaring gumamit ng internal na impormasyon ng Tianhai. Huwag mong ituring na tagumpay ang mga lumang record ng serbisyo. Matutanggap mo ba? Hindi ko pa nasasabi ang lahat. Sa pagpupulong ng mga kliyente, kung tanungin ni Jinlong tungkol sa internal na paglilipat sa pagitan ng Tianhai, hindi ka pwedeng magpaliwanag para sa Tianhai. Hindi rin pwedeng samantalahin ang pagkakataon para siraan si Tianhai. Wala akong interes na magpanggap para sa kanila. Hindi rin ako interesado na siraan sila. Paano mo sila mapipilit na maniwala sa'yo? Nakasandal sa isang linya na dati akong responsable. Nakadepende sa mga tanong na inilalabas ng kliyente ng publiko. Kung kaya sagutin, sagutin. Kung hindi masasagot, sabihin lang na hindi pwedeng sagutin. Kagandahan. Kung gusto mong umasa sa aking personal na ugnayan sa mga dati kong kliyente. Kung tungkol sa proyekto, aalis na ako ngayon. Walang sinuman ang nagsabi sa'yo na pwedeng kang dumaan sa liko. Sundin natin ang mga patakaran. Kaya ang mga customer ay magbibigay ng mga materyales. Kailangan ko bang isama si Chen? Idadagdag ko ang karanasan ko dati sa paglilingkod sa industriya ng pananalapi. Isulat ang iyong pampublikong karanasan. Huwag isulat ang impormasyon tungkol sa reclamation. Isulat na naunawaan niya ang mga pangangailangan ng kliyente. Huwag isulat na siya ay nakikipag-ugnayan sa kliyente. Huwag mo na ring isulat na ako ay tinanggal sa proyekto at iniwan sa port. Hindi pwedeng gawing solusyon ang pagdaramdam. Lalakad tayo pagkatapos ng kalahating oras. Ngayon hindi ang pagpatunay na mali si Tianhai. Ang layunin ay patunayan na kayang tanggapin ni Huang ang hamon. Si Chen Li ay nagpalit ng pintuan ng napakabilis. Manager Zhao. Ngayon ay ang pampublikong pagpupulong ng mga kliyente. Ang Huang ay nasa listahan ng mga kandidato.
Kagagaling lang mula sa Tianhai kaninang umaga. Hapon na ang araw na magpapakita si Li Huang kay Jinlong. Sinasabi mong ipahayag ng publiko. Maaaring hindi ganito ang pananaw ng iba. Kung sa tingin ni Manager Zhao may problema sa proseso, pwede kang magreklamo kay Jinlong. Manager Zhu, paalala lang ako sa'yo. May ilang tao na kamakailan lang umalis sa trabaho ay dala-dala pa rin ang kanilang mga lumang koneksyon. Mas mahusay na siguraduhing malinaw ang mga nakasanayan niyong nakaraan. Zhao Bin, anong ang dalang ko mula sa Tianhu? Malinaw na malinaw mong nakita kanina umaga. Sino ang nakakaalam? Nang marinig na alis ka, huminto ang kliyente sa pagsusuri. Ngayon ay muli siyang naghintay sa kagandahan. Ang pagpili ng upuan ay sobra na talaga. Binabato ninyo si Chen at paalisin siya. Ngayon kapag nagtatanong ang kliyente, siya pa ang pinaparatang. Huwag masyadong makinig sa mga kwento sa trabaho, batang babae. Ang mga resources ng kliyente ay pagmamay-ari ng kumpanya. Hindi ito pag-ari ng isang tao. Kaya hindi ako personal na humingi ng kliyente ngayon. Wala rin akong dalang mga datos tungkol sa reclamation ng lupa. Kung meron kang ebidensya, pwede mo nang ilabas ngayon. Ikaw ang pinakamagaling mag-iwan ng baka sa ebidensya. Sino ang nakakaalam kung matagal mo nang inihanda ang likod na pinto? Maraming beses na akong naghanda para sa mga kliyente at pulis. Hindi lang ako handa noon. Iniwasan ang sarili niyang kumpanya na makapasok sa seremonya ng parangal. Huwag kang magmukhang naapi. Kung talagang malinis ka, pagpasok natin sa lugar ng meeting mamaya. Huwag nang banggitin na dati kang naglingkod sa Jinlong. Hindi ko tatanggapin ang pagdaramdam bilang solusyon. Hindi ko rin gagamitin ang nakaraan para humingi ng pabor. So ano pa ang natitira sa'yo? Si Manager Zhao ay hindi pa nagsisimula. Ganito kasaya ang ingay sa pasilyo. Naiintindihan ni Pangulong Song na may maling akala. Kami lang ay nakikipagkwentuhan kay Chen Li. Pwede na kaming magkwentuhan. Pagkatapos ng meeting. Ngayon, isa lang ang tinitingnan ko. Sino ang makakahuli sa tanong? Chen Li. Ngayon ikaw ang representante ng Huao, tama ba? Sige, magsalita ka na ayon sa iyong pagkatao bilang bahagi ng Hihuang. Huwag na siyang ipaliwanag para kay Tianhai. Hindi na kailangang ipagtanggol si Tianhai. Pasok pagkatapos ng 0 minuto. Unang tanong sa lugar, kusang tanungin. Mas mabuti pang matandaan mo na ngayon. Pagtanggap sa mga tanong mula sa kliyente. Mas madali pa kaysa sa pagtanggap ng kanilang mga sombrero. Ngayon ay hindi makikinig sa magagandang pagpapakilala. Sagot sa 3 tanong ng bawat kumpanya ng harapan. Kung hindi masagot, sabihin lang na hindi alam pero huwag magpaligoy-ligoy. Si Ginoosong mula sa Tianhai ay nakipagtulungan kay Jinlong ng maraming taon. Sistema ng serbisyo na maayos na ang pagkakadevelop. Ang pagbabago sa mga posisyon na itinatag ay hindi makakaapekto sa karanasan ng inyong kumpanya. Unang tanong. Kung hanggang mamayang 8 ng gabi, ang pansamantalang pagbabago ng address ng pagpapadala ni Jinlong. Nakasara na ang order sa warehouse. Sino sa inyo ang sumasagot sa tawag? Sino ang magpapatunay? Sino ang magbibigay ng resulta? Kami ang magkukordina mula sa departamento ng pagbebenta. Kung kinakailangan, magtulungan ang after sales at ang warehouse. Tiyakin na maibabalik ang problema ng tiyak. Ang tinatanong ko ay pangalan ng tao. Ang mga partikular na tao ay magbibigay sa iyo ng update pagkatapos ng meeting. Ipapahayag ang update pagkatapos ng meeting. Sa ngayon ay wala pa. Ipaliwanag ko muna ang aking sagot tungkol sa kagandahan. Hindi ko pinupuna ang Tianhai. Paano tatanggapin? Sasagutin ko lang ang kahanga-hanga kung matanggap ko ang tanong na ito. Paano ito ayusin? Maaari. Ang unang tawag ay tatanggapin ng taong nakatalaga sa proyekto. Ipapasa ang impormasyon sa customer sa loob ng 0 minuto. Third party after sales warehouse. Kakailanganin ang kumpirmasyon sa loob ng 15 minuto kung maaari bang baguhin ang address. Kung hindi pwedeng baguhin, magbibigay ng alternatibong solusyon at paliwanag sa responsibilidad. Kung pwedeng baguhin, kailangang may isang taong panghuling pumirma. Iwasan ang pag-imbot sa susunod na araw. Sino ang huling taong magpapatunay? Kung sakaling ako ang kinatawan ng Huao sa pagpupulong ngayon, sasagutin ko ang test runner. Maghintay hanggang pumasok ang opisyal na koponan ng Huang. Pagkatapos ay ang responsable sa proyekto. Kumpirmahin ng sabay ng kliyente ang listahan. Kakalabas mo lang sa Tianhai. Bakit hindi na lang direktang sabihin kung paano ginawa dati? Dahil nakaupo ako ngayon sa posisyon ni Huang. Dati ay nakapagpatunay na pamilyar ako sa mga issue. Ngunit hindi nito mapapatunayan ang kakayahan ni. Ang ikalawang tanong. Pagkatapos ilagay si Chen Liliang sa posisyon sa Tianhai,
Kayo ba ay nagpadala ng pahayag tungkol sa pagbabago ng responsable kay Jinlong? Bakit hanggang ngayon wala pang pangalan ng taong responsable? Manager Zhao, sagutin mo muna sa loob ng 3 minuto. Ginoong Song, ang pangalan ng responsable ay ilalagay sa opisyal na dokumento. Ang pagbabago ngayong umaga ay masyadong biglaan. Ang paglilipat ni Chen Li ay hindi pa ganap na naisa sa katuparan. Manager Zhao, sinabi mo kanina na hindi maapektuhan ang serbisyo. Ngayon ay sinasabi namang hindi pa ganap na naipasa ang trabaho. Alin ang totoo talaga? Ang ibig kong sabihin ay si Chen Li ang may pinakamalaking kaalaman sa mga detalye ng kliyente. Kung willing siyang ibigay ng buo, syempre mas maganda. Kaya bago ka tumanggap ng kliyente, hindi niya alam kung ano ang tatanggapin niya. Lahat ng impormasyon ay nasa sistema ng PhilHai. Makikipag-ugnayan ba ang sistema sa telepono? Sasakop ba ng sistema ang responsibilidad kapag nagmamadali ang kliyente? Chen Li, Tianhai sinabi na hindi kumpleto ang iyong paglilipat. Paano ka sasagot? Hindi ko ipagtanggol si Tianhai. Talaan ng paglilipat ni Direktor. Ibalik ang mga dokumento ng kliyente. Pinapangalagaan ko ang pagtanggap ng responsibilidad ayon sa proseso. Nakapirma ba si Manager Zhao sa internal na pagsusuri ng Tianhai? Nakapirma na ba si Manager Zhao? Nasa proseso pa rin ng pag-verify. Hindi ito itinuro ni Chen Li. Ikaw ang hindi tumanggap. Ngayon lang ako nakarating dito. Hindi si Jinlong. Dahil lang sa isang tao na lumipat ng kumpanya ay gumawa ng desisyon. Hindi rin dahil sa isang kumpanya na nagsasabing mayroon silang plataporma. Magpahinga ka ng walang pag-aalala. Tingnan natin kung paano natin ipapaliwanag ang susunod na hakbang. Ito ay bago bukas ng umaga. Pansamantalang pagsusulit para sa serbisyo na kailangang sagutin. Ang nilalaman ay hindi kabilang sa anumang lumang materyal. Tanging nakatuon sa pagsusuri sa lugar at pagtatalaga ng responsibilidad ng bawat panig. Basahin mo muna ang pagsusulit na ito. Kanina ka pa nagtatala. Ngayon, sabihin mo kung ano talaga ang kinakatakutan ng kliyente. Huwag kang mag-alala. Unang sabihin mo na narinig mo. Ang kinakatakutan ng kliyente ay hindi ang masasamang tao. Kapag may nangyaring masama, walang makakakilala. Kung gayon ay naintindihan mo na, paano mo sasabihin na si Hui Huang ay kilala? Ganyan ang problema ni Si Song. Hayaan na lang ang responsable ang humarap. Kahit magkamali ang baguhan, hindi pa rin ito itinuturing na mali. Hayaan mong siya ang magsalita. Huwag kang magpatunay para kanino man. Sabihin mo ang narinig mo kanina. Kung ako ang mahusay na tagapag-ugnay, una akong hahatiin ang problema ng customer sa 3 bahagi. Sino ang tumanggap ng tawag, siya ang sasagot. Sino ang mananagot sa resulta? Magpatuloy. Hindi pwedeng sabihin lang ng tumanggap ng tawag na magbibigay lang ako ng feedback. Kailangan sabihin sa telepono. Alamin kung ano ang pinaka-urgent para sa kliyente ngayon. Ang taong nagbibigay ng sagot ay hindi pwedeng magsabi lang na agad-agad. Kailangang malinaw na maipaliwanag ang ilang punto bago magbigay ng sagot. Ang taong responsable sa resulta ay hindi maaaring maglaho. Kahit na hindi maganda ang resulta, kailangan pa rin tumayo at magpaliwanag. Ang ganda ng sinasabi mo. Kapag ang tunay na kliyente na ang nagtatanong ng sunod-sunod, kaya mo bang dalhin bilang isang baguhan? Hindi ko na kaya ngayon. Kaya kailangan kong malinaw kung sino ang kayang magtiis. Hindi pwedeng mangyari ito tulad ngayon. Kapag may nangyari, saka lang itanong kung sino ang may pananagutan. Ito ang itinuro mo sa kanya. Hindi ito ang kanyang nalaman mismo kanina. Ito rin ay sinabi niya mismo. Ang kagandahan ay hindi pa rin perpekto ngayon. Pero hindi namin itatago ang mga bagong empleyado sa likod ng proseso. Hindi rin natin papayagang isang tao ang palaging mag-isa ang sumalo sa lahat. Kailangan isumite ang pansamantalang gawain bago mag-isa 0 ng umaga bukas. Kailangan kong ipaliwanag dito kung paano siya makikilahok si Higuang. Sabi mo kanina na natatakot ang kliyente na walang makakakilala. Bukas sabihin mo sa akin kung paano kikilalanin ni Higuang. Si Ginoong Song ay gumagamit ng bagong empleyado para ipaliwanag, hindi maliit ang panganib. Mas maliit ang panganib kumpara sa pagpapaliwanag gamit ang walang kwentang salita. Kapatid Chen, paano kung sabihin ko bukas na nabagsak ko ito? Kaya ko ba? Kung ganun, sabihin ng malinaw kung saan nasira, huwag magtago. Ikaw ang magsusulat ngayong gabi.
Ako at si Chen Lazy ay magtutuwid ng mali, hindi kami gagawin para sa iyo. Isang bagong empleyado, isang pansamantalang pahayag. Shenli, ngayon hindi ka na matapang na ipakita ang sarili mo. Bukas siya ang magtatrabaho. Talagang pinapayagan si Lixin na magsulat. Ang ganitong klaseng kliyente tulad ni Jinlong, kahit isang maling salita lang ay nakakahiya na. Sa huli, mas komportable si Chenli na hindi na lang lumantad. Bagong empleyado ang nauna. Kung may problema man, makakauwi rin. Kuya Chen, ikaw na lang ang magsulat. Ayusin ko lang ang ibig mong sabihin. Hindi pwede. Alam ko na hindi ako karapat-dapat. Ngayon sa harap ng meeting, nanginginig ang mga paa ko. Tama si Zhao Bin. Ako ay isang baguhan lang. Ang bagong tao ay hindi ang problema. Ang pag-iwas ang tunay na problema. Pero natatakot ako na magkamali ako. Ang iba ay sasabihin na ang tagumpay ay para sa kanila, hindi sa iyo. Pag alis sa Tianhai, ganito lang naman. Chenli, kung gagawin mo ngayon ang pagsusulat para sa kanya, kinabukasan, ikaw pa rin ang haharap kay Songhui. Ang mga kliyente ni Lixin ay hindi kailangan na tulad ng mga kliyente ko. Kailangan mo lang sabihin ng malinaw. Kung may problema, sino ang tatanggap, sino ang kikilala, at sino ang mananagot hanggang sa huli. Pero ako ay nagsusulat ng medyo bobo. Okay lang kahit medyo bobo. Huwag magpanggap. Sino ang magluluto ng dugo ngayong gabi, siya ang kakain muna. Ang isusulat ng gutom ay mas lalo pang magpapalito. So, ako na muna ang gagawa ng unang bersyon. Kayo lang ang nagkakamali, hindi nyo ako tinutulungan magsulat. Kanino ito ipinadala? Ginoo Song ni Qianlong. Ginoong Song, ang kagilagilalas. Ang paglalarawan na ito ay hindi man lang mukhang formal na plano kahit sa pamagat pa lang. Haya ang bagong empleyado na magsimula sa isang emosyonal na pagbubukas. Medyo hindi bagay, no? Ito ang sinabi mo. Sige, ikaw na ang magsalita. Kahapon akala ko ang takot ng kliyente ay ang pagpapalit ng tao. Natakot ang bagong kupunan na hindi sila pamilyar. Sa huli, napagtanto ko na hindi pala. Ang pinakaayaw ng kliyente ay kapag may nangyaring problema. Lahat ay sinasabi na sila ay nagdadala lamang ng mensahe. Walang gustong aminin. Alam ng lahat na kailangang managot. Ang mahalaga ay may karanasan ba kayo sa inyong tagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pagbibitiw ng magagandang salita. Alam ko na kulang ako sa karanasan. Kaya hindi ko na isinulat. Ako ang bahala sa lahat. Ang isinulat ko ay kailangang sabay-sabay lumabas ang tatlong tao. Tawag ng sumasagot sa telepono. Hindi pwedeng mawala ng paraan ang kliyente na makipag-ugnayan para makatanggap ng sagot. Hindi pwedeng hayaang maghintay ang customer ng walang kwentang sagot. Ang huling taong nagsiguro. Hindi pwedeng mawala ng tao ang customer pagkatapos ng usapan. Paano kung hindi magkaisa ang opinyon ng tatlong taong ito? Gano si Director Song, ito ang problema sa bagong plano. Tumingin ng tapat. Lahat ng ito ay puno ng mga kahinaan. Sa totoo lang, Hindi ko inasahan ang isang ito kagabi. Pero kung hindi magkaisa ang opinyon sa lugar, hindi natin pwedeng hayaang maghintay ang kliyente habang nag-aaway tayo sa loob. Unang bibigyan ko ang kliyente ng pansamantalang solusyon sa proteksyon. Ipaliwanag kung hanggang kailan ang huling bayad. Sa huli, sino ang magpapasya sa loob? Kailangan itong isulat ng maaga sa listahan. Kahapon ko nakalimutan ang listahang ito, ngayon ko lang ito inayos. Ayokong magpanggap na hindi ko napansin ang pagkukulang ko. Ang kinakatakutan ng kliyente ay yung parang walang nangyari. Mas mahusay kaysa sa perpektong plano. At least alam mo kung saan ka nagkulang. Nasaan na ang karagdagang paliwanag ni Tianhai? Kahapon sinabi niyo na magpapadala kayo ng listahan ng mga responsable. Hanggang ngayon, nakita ko lang ang pangalan ng departamento. Manager Zhao, wag nang sabihin na ayusin mo na pagkatapos ng meeting. Sino ang sasalo sa pagkuha ng video ngayon? Ginoong Song, ang serbisyo ng koponan sa Tianhai City ay hindi umaasa sa isang tao lamang. Mayroon kaming mature na mekanismo sa loob. Hindi namin ipapasa ang responsibilidad sa isang tao lang. Tinanong ko kung sino ang magpapasya. Ang departamento ng sales ang magkakaisang responsable. Ang pagbebenta ay hindi iniinda kung sino. Bakit hindi mo na lang sinabi ng direkta kanina? Dahil ang aktual na pagpapatupad ay nangangailangan pa rin ng pagtutulungan ng koponan. Kaya kapag may nangyaring problema, ikaw ang nagdesisyon. Hindi makakamit ang resulta. Hindi sapat ang pagtutulungan ng koponan.
Ganyan ba ang ibig sabihin nito? Ginoong Song, hindi patas ang ganitong pag-unawa mo. Ang Tianhai ay patuloy na nagsisilbi kay Jinlong. Hindi ibig sabihin na titigil na lahat kapag umalis si Chen Li. Walang nagsabing tumigil na lahat si Tianhai. Nagtatanong lang ako kung sino ang gustong ilagay ang pangalan. Chen Li, nung naglipat ka kahapon, huwag na lang isulat yung mga walang kwenta. Ngayon hindi na tayo magiging ganito kapasive. Ang sinusulat ko ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Ang sinulat mo ay inilalagay ang kumpanya sa alanganin. Hindi ako ang nagpasimula nito sa kumpanya. Ang kliyente ang nagtanong sa taong responsable tungkol sa issue. Chen Li, ngayon hindi ka representante ng PhilHai. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong na ito para sa kanya. Ang responsable dito sa Tianhai ay si Zhao Bin. Ayusin ito bago mag-alas 6 ng hapon. Paliwanag sa selyo. Ayusin ang mga butas ni Lixin dito sa Guanghua. Si Chen Li at Zulan ay nagsamang nagtukoy ng listahan ng mga may pananagutan. CJ, Ginoong Song, kung ang bagong kasali ay nakikilahok sa mga proyekto dito, saka mo lang tatanggapin. Ako ang bahala sa Tianhai. Pero patuloy kang nagtatanong. Baka masyadong bias na. ang pinipili ko ay yung handang aminin ang problema. Hindi siya baguhan at hindi rin matagal ng kasama. Huwag kang masyadong masaya agad. Kahit anong sabihin nyo, makikinig ang customer. Hindi ito nangangahulugang magpapakita ako ng kababaang loob na alam ko. Kaya hindi ako natuwa. Ayoko na lang mag-alala para sa'yo ulit. Kaya ba talaga nating mapunan bago mag-alas 6 ng hapon si Chen? Kahit huli na, kakayanin pa rin. Simula ngayon, ikaw na ang magpapalit. Sa pagkakataong ito, tanging mapapanood mo lang. CJ, nakikita kita. Mas mabuting si Chen Li ang direktang magsulat na lang. Ganito ang mga kliyenteng tulad ni Jinlong ay hindi pwedeng gawing pang-practice. Hindi ito pang practice. Ito ay para sa mga taong seryosong gagawin ang trabaho. Alam kung ano ang sinusulat mo. Ang hinahanap ng kliyente ay resulta. Hindi ito paglago. Ang hinahanap ng kliyente ay may nakakaalam. Katatapos lang sabihin ni Song Hui nang malinaw na nangyari na. Nabagal ba ako sa lahat? Ngayon ka lang mabagal kasi iniisip mo ng maayos. Pinakamabilis magsulat ng walang kwentang salita. Ang unang nakikipag-ugnayan ay kailangang makumpirma ang taong may pananagutan sa loob ng 1-0 minuto. Magbibigay ng pansamantalang solusyon sa loob ng 20 minuto. Pwede nang ipatupad at ipagpatuloy. Dito ba isusulat si Kuya Chen? Isulat ang posisyon sa koponan. Huwag isulat ang pangalan ng bayani. Sa panahon ng pagsusubok, ang responsable sa proyekto ang bahala. Tagapangasiwa sa lugar. 3 panig na kumpirmasyon ng itinalagang tagapag-ayos ng kliyente. Ang paliwanag ni Tianhai ay naipadala na sa grupo ng mga kandidato. Hindi ba nila sinisisi kay Kuya Chen Li ang lahat? Chen Li, hindi ka pwedeng bumalik sa akin na alam ko na. Bakit mo binubura? Nawala ang bahagi na dapat nilang ipaliwanag para sa kanila. Kaya ano ang sinusulat mo? Ang mga kliyente ay hindi na kailangang pakinggan ang pagpapaliwanag ng bawat panig tungkol sa nakaraan. Kailangan malaman ng kliyente kung sino ang responsable mula ngayon. Huling 1-0 minuto. Ikaw ang magpapasya kung ipapadala mo o hindi ang puso. Ito ang iyong paliwanag. Nakita ko na ang paliwanag sa parehong panig. Unahin ipaliwanag ni Tianhai ang huling bahagi. Ginoong Song, isusulat namin ang tungkol sa dating responsable na umalis sa port at nagtuturo. Ito ay isang objetibong paglalarawan. Ngayon si Chen Li. Ang pag-alis sa barko ay talagang biglaan. Kailangan ng oras para mapunan ang nakasanayang gawin ng kliyente. Sino ang nagpasya na umalis siya ngayong araw? Ito ay isang panloob na ayos ng kumpanya. Bakit nagdulot ng bakanting dulot ng internal na ayos? Isulat bilang orihinal na responsable. Nagmamadali ang direktor. Ginoong Song, hindi namin sinisisi. Ito ay pagpapaliwanag ng kasalukuyang kalagayan. Pwede mong ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya pakisulat ninyo ng buo ang kasalukuyang kalagayan. Si Chen Li ngayong umaga, nagawa na bang masign ang listahan ng paglipat? Ang tatanggap ba ay si Zhao Bin? Sun Hao, nandyan ka ba sa lugar ng paglipat?
Sino ang nagsulat sa listahan ng mga nakatanggap sa hangganan? Isinulat ni Chenli. Ang taong responsable sa pagtanggap ay si Manager Zhao rin. Kaya hindi kumpleto ang pahayag ni Ligang na nagtuturo. Ang huling bahagi ng paliwanag tungkol sa kagilagilalas na tagumpay. Sino ang nagsulat? Ako ang nagsulat, ikaw ang nagsulat. Hindi na kailangang makinig ang kliyente sa pagpapaliwanag ng mga kandidato tungkol sa nakaraan. Kailangan malaman ng kliyente kung sino ang responsable mula ngayon. Bakit ganito ang pagkakasulat? Dahil halos gusto ko na ring magpaliwanag kanina ng hapon. Gusto kong ipaliwanag kung bakit nakakaramdam si Chen ng paghihirap. Gusto kong ipaliwanag kung saan mali si Tianhai. Pero pagkatapos ay napagtanto ko na, hindi dapat magbayad ng oras ang customer para sa ating paghihirap. Ang kliyente ay kailangang malaman kung sino ang tatawag kapag may problema bukas. Sino ang magbibigay ng direksyon? Sino ang tumanggap ng resulta? Siya ang mananagot. Panahon ng subok na pagpapatakbo. Si Zhao Ling, ang responsable sa proyektong Higuang, ang nagpasya. Chen Li ang responsable sa pagtukoy ng problema ng kliyente. Ako ang responsable sa unang pagtanggap ng record at pagsubaybay sa pagpapatupad. Bawat isa ay may pangalan. Huwag gumamit ng mga pangalang ng departamento. Ikaw ang responsable sa unang pagtanggap. Natatakot ka ba? Pero tatanggapin ko. Ginoong Song. Ang kagandahan ay inilalabas ang mga bagong tao para magpasikat. Kapag may tunay na problema, laging si Chen Li ang hahanapin. Kung talagang may problema, hanapin si Chen Li lamang. Iyan ang kabiguan ng pamamahala ni Huang. Ako ang pumirma bilang pinuno ng responsable at naglagda rin ako. Bukas ng umaga, kinulong ay mag-aayos ng isang on-site na simulation. Si Lixin ang nagbabantay sa kalye. Tianhai Zhaobin ang nagbabantay sa kalye. Ngayon hindi na titingnan kung sinong nagsasabi ng maganda. Tingnan kung sino ang makakatanggap nito. Napakadali lang ang patakaran. Tumawag ang telepono. Una ang tatanggap ng tawag. Hindi pwedeng sagutin ng nasa tabi ang tanong. Kung kailangan ng tulong, sabihin ng malinaw kung sino ang hahanapin. Gaano katagal ang sagot? Bagong empleyado, unang beses na sumabak sa ganitong klase ng event. Talagang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Song. Higit sa lahat, alam niya na ito ang kanyang unang pagkakataon. Magandang araw, ito ang unang proyekto ni Hu ang nakasama si Lixin. Pansamantalang abiso, ang address ng pagpapadala ngayong gabi ay kailangang baguhin. Sabi ng warehouse, nakasara na ang order. Hindi makontak ang taong responsable sa lugar. Sino sa inyo ang makakapagbigay sa akin ng resulta? Unang i-confirm ko ang tatlong bagay. Baguhin ang address. Pinakamalayong oras ng pagpapadala. Kasalukuyang kontak sa lugar. Sinasabi mong naaalala ko. Ipapadala ko ang impormasyon tungkol sa inventaryo at serbisyo pagkatapos benta sa loob ng 1-0 minuto. Magbibigay kami sa iyo ng pansamantalang direksyon sa loob ng 20 minuto. Maaari bang baguhin ang address sa huli? Ipinasya ni Zulin, ang project manager. Ako ang bahala na ibalik ang resulta sa iyo. Haha, sa huli ganito talaga. Kailangan pa rin hanapin si Zulan. Kung hindi makuha ang resulta sa loob ng 20 minuto, ipapabalik ko rin po agad ang tawag sa inyo. Ipinaliwanag kung saan nagkaabala. Hindi ka maghihintay ng walang kabuluhan. Ngayon ay urgent ang kliyente sa lugar. Pwede mo bang mangakong babaguhin mo na talaga ito? Hindi ko magagawa. Hindi ko maaaring gawin iyon para lang mapanatili ang iyong kapanatagan ngayon. Humiling ng isang pangakong hindi kayang tuparin. Pero maaari kong ipangako. Sa loob ng 1-0 minuto, malalaman mo kung sino ang nagsusulong nito. Sa loob ng 20 minuto, ipapakita namin kung maaari pang baguhin ang direksyon. Nervyos ka pero hindi ka tumatakas. Unang round na pumasa. Si Ginoong Song ay nag-ensayo lamang. Kapag talagang naipit na ang customer, hindi sila ganito kamahinahon. Kaya tama, sa susunod na round, si Tianhai ang hahawak. Manager Zhao, ikaw na ang sasagot sa parehong tanong. Manager Zhao, ngayon ang unang tatawagan mo. Nagtatawag ako ng suporta mula sa koponan. Pwede tawagan. Ngunit ang tinanong mo kanina ay ang transfer directory ni Chen Li. Nakasulat sa katalogo ang pagbabago pagkatapos ng pagsasara ng order. Kailangan kumpirmahin ito ng responsable sa pagtanggap. Ang responsable sa pagtanggap ay si Manager Zhao. Manager Zhao, ikaw na ba ang nagkumpirma? Kailangan ko pang tingnan ulit ang mga tiyak na kondisyon. Hindi maghihintay ang kliyente sa lugar. Maghanap ng taong nakalipat na sa ibang trabaho na susuporta.
Kagaya ni Ginoo Song, kailangang dinisulan ang pumirma sa simula pa lang. Ang pagkakaiba ay sinabi na ni Lixin kung sino ang nagpasya mula sa simula. Sa huli mo lang napagtanto na ikaw pala ang nagpasya. Ang simulation sa lugar magpapatuloy sa susunod na tanong. Hindi ito tungkol sa proseso. Ito ay tungkol sa tiwala ng tao. Alam na ng kliyente na pansamantalang pinalitan ang responsable. Kawalang tiwala sa emosyon. Sino ang mauuna tumawag? Tawag ng pampakalma. Si Manager Zhao ang unang makikipag-ugnayan sa iyo ngayon. Nagtatawag ako ng suporta mula sa koponan. Maaaring tawagan. Ngunit ang tinanong mo kanina ay tungkol sa transfer directory ni Chen Li. Ang nakasulat sa katalogo ay ang pagbabago pagkatapos ng pagsasara ng order. Kailangan kumpirmahin ng responsable sa pagtanggap. Ang responsable sa pagtanggap ay si Manager Zhao. Manager Zhao, ikaw ba ay nakakatiyak na? Kailangan ko pang tingnan ulit ang mga tiyak na kondisyon. Hindi maghihintay ang kliyente sa iyo. Maghanap ng taong naalis na sa trabaho na pwedeng magpatunay. Kagaya ni Ginoong Song, kailangan dinisulan ang pahintulot kanina. Ang pagkakaiba ay sinabi ni Lixin mula sa simula kung sino ang magpapasya. Sa huli mo lang nalaman na ikaw pala ang nagpasya. Magpapatuloy ang simulation sa susunod na tanong. Hindi ito tungkol sa proseso. Ito ay tungkol sa tiwala ng tao. Alam na ng kliyente na pansamantalang pinalitan ang responsable. Kawalang tiwala sa emosyon. Sino ang tatawag ng unang tawag para magpasalamat at magpasigla? Si Tianhai ang mauuna. Kapag hindi matatag ang emosyon ng kliyente. Siyempre, dapat munang alagaan ng orihinal na nagbibigay ng serbisyo. Pwede nang magsimula. Manager Zhao, I only found out this morning that Chen Li is no longer responsible. Walang nagsabi sa akin ng maaga. Walang sinuman ang nagpasabi kung bakit. Ano ba talaga ang tingin niyo sa amin sa Tianhai? Direk Liu, huwag po kayong magkamali ng pagkaintindi. Ito ay isang normal na pagbabago sa posisyon. Ang Tianhai ay palaging nagbibigay ng malaking importansya sa susunod na serbisyo ng inyong kumpanya. Mas lalo lang magiging profesional. Bakit hindi nila ako sinabihan ng maaga? Dahil sa masyadong urgent ang proseso sa loob. Kaya kung hindi niyo naayos, magpalit na lang kayo ng tao muna. Hindi ito naayos ng maayos. Si Chen Li ay nag-alis ng trabaho ng biglaan. Kaya pa rin problema ni Chen Li. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi kailangang mag-alala ang customer tungkol sa pagbabago ng personal nilang sitwasyon. May buong platform pa rin sa langit. Ang iniintindi ko ngayon ay baka gamitin ninyo ang platform bilang hadlang. Issue. Ginoo Liu, gagawin namin ang lahat para mabigyan kayo ng formal na paliwanag sa lalong madaling panahon. Muling magsusumikap ng mabilis. Binaba mo ako sa tawag na ito para lang aliwin ako. Mas maghintay na lang ako na magkaisa kayo sa pananalita. Manager Zhao, narinig mo ba kung saan talaga nagalit ang customer? Nababahala ang customer tungkol sa katatagan ng serbisyo. Hindi lang iyon. Ang galit ng customer ay dahil siya ang huling nakausap. Alam, At pinapalampas mo pa gamit ang salitang normal para lang mapawi ang galit niya. Hindi ito ang pagtanggal ng pananagutan. Unang-una, aminin kung bakit hindi komportable ang kabilang partido. Sino ang haharap sa kagandahan at karangalan? Ako na ang bahala. sinabi ng iyong kliyente na nais nilang magtatag. Mas gugustuhin ng kliyente na ikaw ang makipag-ugnayan, hindi ba? Kaya hindi pwedeng magpanggap na pamilyar sa unang salita. Hindi rin pwedeng magmukhang kampante. Kaya ano ang sasabihin mo sa unang salita? Humihingi ng paumanhin. Hindi ito ang paghingi ng tawad sa ngalan ng langit at daan. Ito ay para sa... Ang kliyente ay napilitang muling kumpirmahin ang kanilang tiwala at humingi ng paumanhin. Kaya ikaw ang magpaputok. Simula na. Narito na rin ang kasaysayan ng tagumpay. Si Chen Li ay nandoon pa sa Tianhai kaninang umaga. Mamayang hapon, maupo na kami sa inyo. Paano ako magtitiwala sa inyo? Hindi ito planong beforehand. Normal lang ang hindi ka maniwala. Kung ako ang kliyente, magdududa rin ako. Ang responsable biglang lumipat ng kumpanya na hindi maipaliwanag ng maayos. Muling lumitaw ang isyong ito sa serbisyo. Mukhang hindi talaga komportable. Sige, ipaliwanag mo. Magagawa kong ipaliwanag ang bahagi ng kasaysayan na kahanga-hanga. Chen Li ay hindi nagdala ng impormasyon tungkol kay Tianhai. Wala rin silang nakipag-ugnayan ng pribado sa kliyente. Pagdalo sa pulong ng mga kliyente na kasali sa prestihiyo. Nakatanggap ng opisyal na abiso mula kay Jinlong tungkol sa kandidatura. Tungkol sa kung bakit inilipat ni Tianhai ang responsable ngayong araw. Hindi ko pwedeng ipaliwanag para sa Tianhai. Gusto ko lang hanapin si Chen Li ngayon. Bakit kita makikipag-usap? Pwede kang maghanap kay Chen Li.
Pero kung maganda na ang serbisyo sa pananalapi pagkatapos ng kasikatan, hindi pwedeng si Chen Li lang ang tumanggap ng tawag. Hindi ko kayo tinatawagan ngayon para agad kayong maniwala. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na bukod kay Chen Li, may mga taong nais pa ring tanggapin ang kagandahan at karangalan. Kaya mo bang tanggapin ito? Ngayon ay hindi na kayang sabihin na kayang-kaya lahat. Pero kaya kong tanggapin ang unang bagay. Isulat ang iyong hindi pagtitiwala. Ipaliwanag ng malinaw kung ano ang kayang gawin at hindi kayang gawin ni Huang. Isulat kung sino ang responsable sa papel. Hindi ako nangakong hindi ko kayang gawin para sa kumpanya. Kung sasabihin ko na mas pinipili ko pa rin ang pagiging matatag. Yun ang tiwala na nakuha natin noon dahil sa ating sariling pagsisikap. Ang karangalan ay hindi maaaring gamitin ng diretsyo. Kailangan lang nating maghintay sa susunod na tawag. Ang susunod na proseso ay magsisimula muli. Itong tawag. Hindi siya perpekto pero mas totoo siya kaysa sa kanina. Maaaring tanggapin ng kliyente ang kaba ng bagong empleyado. Pero mahirap tanggapin ang mga veterano na nagsisinungaling. Sa susunod na round, ipapasa pa rin niya ang unang tungkulin. Gongsi, hindi ka pwedeng sisihin dahil nagsasabi siya ng totoo. Basta't hindi pansinin ang kakulangan sa karanasan ni Higuang. Hindi ko pinapansin. Kaya may susunod pang tanong. Humiling ang kliyente na personal na pangasiwaan ni Chen Li ang kaso. Hindi tumatanggap ng mga bagong empleyado. Paano tatanggihan ni Higuang nang hindi nasasaktan ang customer? Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng magsalita si Chen Li. Kailangan pa bang sagutin ito? Kung gusto ng kliyente na maitayo ito, si Chen Li ang dapat na responsable. Kahanga-hanga. Kung hindi pa rin matugunan ang itinakdang tao ng kliyente, anong usapan patungkol sa serbisyo? Itinalagang tao ng kliyente. Hindi ito katumbas ng kumpanya. Maaaring ipasa ang lahat ng pananagutan sa isang tao. Hayaan mo'n si Lixin ang sumagot kay Saulan sa tanong na ito. Bahala na kayo kung paano nyo ayusin ang inyong tagumpay. Tanging si Chen Li lang ang aking kinikilala. Sa hinaharap, ang aking tawag ay tanging si Chen Li lang ang sasagot. Naiintindihan ko na tanging si Chen Li lang ang tanging kilala mo. No pasting ni Chen Li ang problema. Kaya naniniwala ka sa kanya. Ang karangalan ay hindi maaaring magpanggap na hindi umiiral ang pagtitiwala na ito. Hindi rin natin pwedeng iwasan ang pagtitiwala na ito. Gamitin na lang ito bilang ating tagumpay. Kaya tinatanggihan mo ako. Hindi ako tumatanggi na hanapin si Chen Li. Hindi ko maaaring mangako. Lahat ng problema ay tanging si Chen Li ang makakasagot. Kaya ngayon mukhang napalagay kayo sa loob. Basta huwag lang si Chen Li ang nandito bukas. Muling mag-aalala ka pa rin. Sino ang dapat kong paniwalaan mo? Huwag muna akong paniwalaan. Pwede mo ba akong bigyan ng isang maliit na tanong? Isang hindi emergency, ngunit kailangang sagutin agad na tanong. Pupunta ako para makinig lang at mag-reconcile. Kung hindi ako makabalik sa tamang oras, hindi ka pa rin sa akin. Paano kung pipilitin ko na basta matanggap lang ito? Ipapasa ko ang iyong kahilingan sa talaan. Ipapaliwanag din namin sa iyo. Maaliwalas na formal na serbisyo. Hindi pwedeng umasa lang sa isang tao. Kung hindi mo matatanggap, hindi namin kayo niloloko sa pamamagitan ng mga pangakong pribado para pirmahan. Alam mo ba na maaaring makatulong ang salitang ito na mawala ang customer? Alam mo na, bakit mo pa sinasabi iyon? Dahil kung umaasa lang sa isang salita. Si Chen Li ang laging responsable na panatilihin ang mga kliyente. Sa mga susunod na pagkakataon na may masyadong problema, ang unang masasaktan pa rin ay ang customer. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Higuang. Sabi ni Pangulong Song, kahit gaano pa kaganda ang kanyang salita. Sa esensya, tinatanggihan pa rin ang pagtukoy ng customer na pangangailangan. No araw, si Hailai ay sumagot din sa parehong tanong. Ang kliyente ay tanging si Chen Li lang ang tinatanggap. Pero si Chen Li ay nakalipad na. Paano mo sasabihin iyon? Sa pagkakataong ito, hindi maaaring banggitin ni Manager Zhao ang platform. Hindi pwedeng ipasa ang responsibilidad kay Chen Li. Noon ayoko munang palitan ng tao. Pagkatapos ninyong tawagan si Chen Li pabalik, pinayagan ko pa rin siyang tumanggap ng problema ko. Ginoong Liu, nakaalis na si Chen Li sa bansa. Ang susunod ay pangungunahan ng kuponan ng Tianhai. Mag-alala ka lang. Ang Tianhai ay hindi maaapektuhan ang serbisyo dahil sa personal na pagbabago. Sinasabi ko lang na gusto ko si Chen Li. Ang pakikipagtulungan ng kliyente ay sa pagitan ng kumpanya at kumpanya. Hindi ito personal laban sa personal. Maganda ang nagawa ni Chen Li noon. Ito rin ay resulta ng pagsasanay sa platform ng Tianhai. Kaya sinasabi mo ba na mali ang pagtitiwala ko sa kanila? Ang ibig kong sabihin ay maaari mong ipagpatuloy ang pagtitiwala kay Tianhai. Ngayon ay hindi ako naniniwala. Ipagpatuloy. Kung nais mong ituloy ang pagtatatag, pwede tayong mag-usap sa loob. Tingnan kung maaari siyang hingian ng pansamantalang tulong para sa paglilipat.
Si Chen Li ay hindi na nasa Tianhai. Paano mo siya papakiusapan na tumulong pansamantala? Sa industriya, sinasabi na hindi kailangang gawing sobrang tensyon ang relasyon sa pakikipagtulungan. Umalis ka sa umaga at bumalik siya sa hapon para tumulong. Sino talaga ang responsable sa Tianhai ninyo? Paano kung tumanggi si Chen Li na bumalik? Kaya magpapatuloy kami sa pag-aayos ng pakikipag-ugnayan ng koponan. Kaya sinabi mong humingi siya ng tulong kanina. Inaayos ba nila ako o pinapaliban lang nila ako? Humiling ang kliyente na itakda ito ng formal. Hindi mo naman sinabi kung bakit hindi pwedeng itakda. Hindi rin nagbigay ng alternatibong paraan ng pagtitiwala. Sa huli, inilagay pa rin ang isang tao na matagal nang wala sa trabaho. Muling ibinalik para sa garantiya. Tapos na ang simulation natin ngayon. Ang problema ni Hihuang ay kakulangan sa karanasan. Ang problema ni Tianhai ay ang hindi malinaw na responsibilidad. Bago mag-alas 3 ng hapon, isumite ang parehong panig ng listahan ng mga miyembro ng pangkat ng serbisyo. Isulat ng malinaw ang tungkulin ng bawat tao sa listahan. Hindi ko binabasa ang mga pangakong walang pangalan. Tapos na ang pagpupulong. Naging kontento ka na? Masaya ka ba na nakikita ang dating boss na nahihiya? Hindi ako masaya. Ito lang ang kauna-unahan ko. Hindi ko na kailangang gawin para sa'yo. Chen, sa listahan ng hapon, isusulat ko pa ba ang kamay na nakatali? Ikaw ang magpapasya. Sige, susulat ako. Totoo, isinulat ko na ang simulation ni Lixin kanina. Talaga namang hindi susunod ang kliyente sa paksa. Bakit hindi na lang isulat si Chen Li? Kapag nakita ng kliyente ang pangalan niya, mas magiging kampante sila. Ganyan din ang iniisip mo. Kapag nakitang ng kliyente ang aking pangalan, mas magiging kampante sila. Ngunit hindi iyon isang maluwalhating pista. Nakatayo na naman ako sa tamang lugar. Ang listahan ay hindi isang poster na pampalubag loob sa mga kliyente. Sa hinaharap, kapag may nangyaring masama, sundin ang listahang ito para hanapin ang tao. Kung isusulat mo ang sarili, dapat mong malaman. Ang pangalang ito ay hindi karangalan. Ito ay isang responsibilidad. Tumawag ang kliyente sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mo pwedeng itanong muna kung nandito si Chen Li. Mag-aalala lang ako, kaya isusulat ko na nag-aalala. Huwag magsulat ng lahat-lahat. Anong nangyari? Bakit pa nila kayo akusahang masama? Huwag masyadong mag-alala si Chen Li. Ang sobrang pagtulong mo sa mga kliyente ay makakatulong din sa iyong reputasyon. Hindi ako pumayag na maging bahagi ng anumang paglilipat ng Tianhai. Suporta sa mga tauhan. Pwede nang huwag tumanggap. Anong ibig sabihin mo, Chen Li? Nagkakahiya sa harap ng kliyente. Hindi ko pinapayagan na isama sa listahan niyo ang mga bagay na hindi ko sinang-ayunan. Dati mong responsable ka noon sa Jinlong. Hindi normal na makatulong sa paglilipat. Kagagaling mo lang kaninang umaga, hindi ka na nagbanggit ng kahit anong lumang damdamin. Hindi ito isang pahintulot sa nakaraan mong pagmamahal. Bakit mo kailangang gawing magkaaway ang relasyon? Ano ang pakinabang nito sa'yo? Nakita ng kliyente na hindi ka nakikisama. Magiging akala lang nila na emosyonal ka. Nakita ng kliyente na hindi ako pumayag at isinama pa ako sa listahan. Akala lang nila ay hindi malinaw ang inyong pananagutan. Chen Li, huwag mong kalimutan na ikaw ay nasa Tianhai ng 5 taon. Talagang pinapahirap mo ang Tianhai. Hindi rin maganda ang itsura mo sa sarili mong mukha. Kung talagang iniisip ni Manager Zhao ang kanyang 5 taon sa Tianhai. Ngayon hindi na sana nagpatigil at nag-umpisa ulit ng pag-awit habang nakatigil ang trophy. Hayaan na siyang bumalik para panagutan ang lahat. Lixin, tama ba? Huwag kang magpapagamit bilang panangga bilang isang baguhan. Hindi ako malakas. Ako ang pangunahing tao sa listahan ng mga kilala. Nailathala na ang listahan ng mga kagalang-galang. Si Chen Li ay hindi nagsisilbing anumang pansamantalang papel sa Tianhai. Kung nais mong makibahagi sa paglilingkod ng, gagawin lamang bilang miyembro ng koponan ng. Ano ang ibig sabihin ni General Manager Song? Hindi pinapayagan kahit ang paglipat lang ng eksena. Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng iba para sa transition. Kuya Chen, baka nasabi ko ng sobra kanina. Hindi ito masyadong importante. Ito lang, hindi ko lang narinig noon na may ibang nagsasalita para sa akin ng ganito. Sa loob ng 10 minuto, babaguhin ni Tianhai ang listahan. Si Zhao Bing ay hindi susuko. Maghahanap siya ng ibang paraan para magsalita. Kaya maghihintay na lang tayo na isulat niya.
Nag-input ang kabilang panig. Tinanggal nila si Kuya Chen. Ngunit nagdagdag pa ng isang linya. Ang dating responsable na si Ligang ay hindi nakilahok sa paglilipat ng paliwanag. Hindi ba't parang sinasabi na naman na ikaw ang may kasalanan? Ang salitang ito ay matalino. Hindi ko sinabing tumanggi ka. Hindi rin nila sinabi na hindi nagkaroon ng paglipat ng tungkulin. Hinahayaan lang ang kliyente na mag-isip ng masama. Matalino pero hindi tapat. Nakita ni Pangulong Song. Kuya Chen, dapat ba nating ipalabas ang iyong dokumento ng paglilipat? Hindi ipapadala. Pero niloloko lang nila ang mga kliyente. Maaari kong linawin na hindi ako nagbigay ng pahintulot. Pero hindi ipinapadala ang internal transfer slip sa grupo ng mga kandidato. Iyan ay ang pagpapalawak ng lupa sa dagat. Panloob na dokumento. Ito rin ay mga bagay na hindi dapat tingnan ng kliyente para sa atin. Kaya't klaruhin na lang ang katotohanan ng hindi naglalagay ng mga dokumento. Ano ang pinagkababahala mo? Hindi tatanggapin ni Zhao Bing. Hahanap siya ng isang tao pa rin sa Tianhai na papalit sa kanya sa pagsasalita. Pinayagan niya si Sun Hao na magpatotoo. Paano susulat ni Sun Hao? Hindi ko alam. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya pwedeng piliin para sa kanya. Sulat mo lang ganito. Sun Hao, ikaw ang espesyalista sa proseso. Masangkop na isulat mo ito. Maaaring si Chen Li ang nagsulat ng mahalagang karagdagang panganib. Ang kanyang isinulat ay isang kalat na pahayag na naglilinis sa sarili sa pananagutan. Hindi ito ang nakasanayang paliwanag ng kliyente. Mag-ingat si Sun Hao sa kanyang pananalita. Huwag magsulat ng emosyon, isulat ang mga katotohanan lamang. Ang katotohanan ay si Chen Li ang nagsulat ng talaan. Sinulat din ang responsibilidad sa pagtanggap. Si Manager Zhao noon ay hindi pa nakapirma sa karagdagang likido. Sa bandang alin ka talaga nakatayo? Ako ay nasa proseso. Tianhai nagdadagdag na hindi pa rin nagsusumite ng dokumento. Ngayon, pakiusap, ipaliwanag ng direkta ng taong nagre-record ng proseso. Pagdating ni Chen Li, isa bang katalogo lang ang inabot niya? Medyo nagmadali si Pangulong Song sa paglipat ng tungkulin. Maraming kliyente ang talagang hindi pa naipaliwanag ng maayos. Tinanong ko ang taong nagre-record ng proseso. Hindi lang ito nag-submit ng katalogo. Chen Li ang nagsulat ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangunahing panganib. Nakalakip din na nakasulat na nakatalaga sa. Pagkatapos tanggapin ni Manager Zhao, siya ang responsable sa mga susunod na serbisyo. Sa panahon na yon, hindi pa natapos ang pagtanggap ng supplement. Dahil sa sunod-sunod na mga email mula sa Jinlong at si Hai, napatigil ang pagpupulong. Kaya hindi na ipaliwanag ng maayos ang nakagawian ng mga kliyente. Ang pahayag na ito ay hindi tama. Hindi ito tama. Sun Hao, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam ko. Ngayong umaga, hindi na ako nagsalita. Sa pagkakataong ito, hindi ko na pwedeng hayaang maging bunga ng iba ang talaan. Gawin ayon sa sinabi ni Sun Hao. Si Tianhai ay magbibigay ng karagdagang paliwanag at muling ipapadala. Ipasa sa loob ng 0 minuto. Magpapakita muli ng hindi otorisadong hindi na-verify na pahayag. Ang Golden Dragon ay direktang magbibigay ng susunod na antas ng pagsusuri para sa Tianhai. Sa pagkakataong ito, si Sun Hao ang humarap. Hindi siya ang nagmamay-ari sa akin. Siya ang nagsabi ng kanyang sariling dapat sabihin. Ngayon kung sasabihin mo na, ituturing na nating totoo. Sun Hao, yung mga sinabi mo kanina. Gusto nilang ilagay ako sa harap ng kliyente. Sinasabi ko lang na record. Sino ang nagsabi sa'yo na mag-ingat sa talaan? Alam mo ba na isang hindi tumpak na pahayag ang sinabi mo? Paano titignan ni Jinlong si Tianhai? Kaya ang hindi tamang paliwanag ay hindi tama. Maniniwala ba si Jinlong kay Tianhai? Tama na, hindi na panahon na yon para mag-away kung sino ang tama at mali. Gaugong. Pagkatapos umalis ni Chen Li, si Sun Hao ay malinaw na pabor sa kanya. Hindi ako kumpiyansa na hayaang siyang makipag-ugnayan sa materyales ni Jinlong ulit. Sun Hao, ibigay mo muna kay Zhao Bin ang materyales pagkatapos kunin ang mga ito mula sa Golden Dragon. Naiintindihan ko. Hindi na maaaring maging pasibo ang linya ni Jinlong, kailangang magtagumpay tayo. Ngayon ay nasa kalamangan tayo sa emosyon. Kailangan nating magbigay ng kondisyon na makikita ng customer. Naghahanda akong ibaba ang presyo. Magdaragdag din ng isang pangako sa serbisyo. Ang mga nakatataas ay bahala na. Pero masyadong mababa ang presyo.
Sa kalaunan, magiging malaking ang pressure sa paghahatid. Ang hinahanap ng kliyente ngayon ay ang tamang pag-ugali. Umpisahan muna dito, bahala na sa huli. Pwede pag-usapan ang mababang presyo. Pero hindi pwedeng puro mababang presyo lang. Zhao Bin. Gamitin ang dati niyang ginawa na ginlong warehouse ni Chen Li. Hanapin ang mga materyales. Paalaala sa mga nakasanayang yugto ng customer. Lahat ng plano para sa risk management ay isinama na sa bagong plano. Gao ang Pangulo. Maraming sa mga material na iyon ay mga tala ng serbisyo ni Chen Li para sa kanyang sarili. Hindi pwedeng palitan agad ang pangalan at gamitin. Sun Hao, nakalimutan mo na nasa reclamation ka pa rin. Ang mga materyales sa sistema ng kumpanya ay talaga nang galing doon. Mag-ingat sa pagpili ng salita tungkol sa mga ari-arian ng kumpanya. Huwag isulat bilang personal na karanasan ni Chen Li. Isusulat bilang matagal ng serbisyo at pagtitiyaga ng Tianhai. Si Ginoong Gao mula sa Jinlong ay nagpadala ng paanyaya sa pasasalamat sa mga kliyente. Ipinaalam na bukas ng hapon ay darating ang lahat ng kandidatang service provider. Paliwanag sa lugar ang huling plano ng serbisyo. Sakto, bukas ipapakita ko kay Song Hui. Kung si Tianhai ay umalis, si Chen Li pa rin ang makakapaliwanag ng maayos kay Jinlong. Manager Zhao, kung hindi mo maipaliwanag ito ng maayos, si Ginoo Song ay magtatanong pa rin. Kaya maghanda ka na lang. Tiyak na magpapababa ng presyo si Tianhai. Matagal na silang nagtutulungan. Mayroon na namang lumang material. Bukas mahirap labanan. Kung ilalagay nila ang mga bagay na ginawa noon sa lungsod, ipaliwanag mo na. Paano namin mapapatunayan na hindi kami nangungopya? Ano sa palagay mo? Si Zhao Bing ay gagamit ng lumang material. Pero hindi nila sasabihin na ito ay lumang material. Sasabihin niyang ito ay nakatipon mula sa serbisyo ng Tianhai. Kaya ba nating sabihin ng maaga ang totoo? Hindi pwede. Wala akong karapatang ipaliwanag ang pinagmulan ng material kay Tianhai. Gusto lang naming maging maganda, paano natin gagawin yon? Pero paano kung gamitin nila ang mga bagay mo laban sa amin? Hayaan na lang ang mga kliyente ang magtanong. Sino ba talaga ang nakakaintindi? Sino ang makakasagot nito? Pagtatanghal ng pasasalamat bukas. Ang kagandahan ay hindi nakabase sa presyo. Humihingi ang kliyente ng presyo. Kami ay nagsasalita tungkol sa mga hangganan. Nagtatanong ang kliyente tungkol sa pangako. Pinag-uusapan namin ang taong responsable at tanong ng kliyente tungkol sa pagtatatag. Pinag-uusapan namin ang koponan. Bukas ko pa ba kailangang magpaliwanag? Kailangan mong sabihin ang unang hakbang sa pagtatatag. Mag-usap tungkol sa paghusga sa panganib. Pinag-uusapan ko ang hangganan ng responsibilidad. Si Ginoong Tang ang nagsasalita tungkol sa pangako sa pamamahala. Sino ang responsable sa ano? Sino ang nagsasalita paano? Dati nitong klase ng pagpupulong. Sanay na akong magsalaysay mag-isa mula simula hanggang katapusan. Kaya noon, lahat ay sanay nang maghintay na ikaw ang mag-aayos. Bukas, sasabihin ko lang ang nararapat kong sabihin. Matagal nang nakabuo ang Tianhai ng reputasyon sa serbisyo. Tumpak na pag-alam sa mga pangunahing gawin ni Jinlong. Nagbibigay ng mababang presyo at mabilis na tugon upang matiyak na talaga nilang nagamit ito. Siguradong tatanungin ni Song Hee bukas. Ang tanong ay tungkol kanino. Kung itanong nila sa akin, sasagutin ko lang kung ano ang magagawa ko ngayon bilang representante ng higwang. Kung tanungin si Zhao Bing, Depende kung talaga niyang naintindihan ang mga customer. May mga bagay na hindi mo maaaring dalhin kahit magpalit ka ng kumpanya. unahin si Tinhee. Jinlong at Shen. Matagal na kaming nakipagtulungan sa Hai. Kami ang pinaka-nakakaintindi sa ritmo ng inyong kumpanya. Ngayon, handa ang Tianhai na magbigay ng diskwento batay sa orihinal na presyo. Kasabay nito, nagbibigay ng mas mataas na antas ng garantiya sa pagtugon. Para walang alalahanin si Ginoong Song. Ang karanasan sa serbisyo na dating pinangasiwaan ni Chen Li. Naiipon na sa koponan ng Tianhai. Hindi maaapektuhan dahil sa pag-alis ng mga tauhan. Kaya magtatanong ako ng isang pinakasimpleng tanong. Tinanong mo, Bakit ko hinihiling na lahat ng hindi emergency na tawag ay gawin lamang sa text message? Sa Miyerkules ng hapon, magpapadala lang kami ng teksto, hindi ng voice message. ito ang iyong personal na communication number. Lagi naming respetuhin. Ito ay isang pribadong numero. Maaari rin itong maintindihan bilang schedule ng internal na pagpupulong ng inyong kumpanya. Kami ay makikipagtulungan ng mahigpit. Sino ang nagsama nito sa inyong plano? Ito ay isang buod ng maraming taon ng serbisyo ni Tianhai. Tinanong ko kung sino ang sumulat nito. Pinagsama-samang inayos ng koponan. Chen Li alam ang dahilan.
Pero hindi niya kailanman isinama ang dahilan sa anumang panlabas na plano. Dahil hindi iyon ang kanilang nakagawian. Ito ang hangganan ng kliyente. Hinahayaan ninyong gamitin ang isang pangusap upang patunayan na naiintindihan ninyo. Ngunit hindi ko man lang alam ang linyang ito. Hindi nila alam kung bakit hindi pwedeng ipagyabang. Ginoo Song, ang ibig naming sabihin ay pahalagahan ka namin. Hindi ito pagpapakita lang. Ang magagawa ni Chenli. Siyempre kaya rin gawin ng kuponan ni Tianhai. Ang una niyang magagawa, alam kung alin ang mga salitang hindi dapat sabihin. Si Ginoong Song ay ngayon ay nagsusuri ng plano. Hindi ito tungkol sa pagtuturo ng mga partikular na pahayag. Serbisyo ay pagpapahayag. Ang customer ay nagtitiwala kung bakit hindi kaagad nila sinasabi ang hindi komportabling bagay sa iyo. Hindi ito para isama sa plano na ipapakita sa iba. Ano ang dapat baguhin o tanggalin? Sanayin ang gawin ng kliyente. Hindi pa tayo pamilyar sa isa't isa. Huwag magpakitang kakilala. Ngayon ay ang pagkakataon ni Huao. Lixin, ikaw muna ang magsalita. Huwag mong hayaang si Chenli ang pumalit sa iyo. Bagong cellphone. Kasing laki ng proyektong ito ni Jinlong, talaga kayong nagtitiwala ng sobra. Baka hindi ka mag-alala at kaya mong tanggapin ito. Dahil hindi kami kumpiyansa, kaya hindi pwedeng magpanggap na alam lahat. Ngayon ay hindi natin pag-usapan ang tungkol kay Pangulong Song na pamilyar sa atin. Hindi rin natin sinasabi kung kaninong karanasan ang ating minana. Tanging tatlong bagay lang ang mahalaga: sino ang sumagot sa tawag, sino ang magpapasya, sino ang haharap sa mga konsekensya. Komunikasyong hindi emergency. Kinukumpirma namin ayon sa paraan na itinakda ng kliyente. Huwag nang mag-alala na istorbohin ang customer. Mga kagyat na usapin. Ako muna ang bahala, ipapadala ko ang update sa lingguhang tala sa loob ng 0 minuto. Ang mga risko ay nakasalalay sa desisyon ng pagtatatag. Pero ako ang responsable sa paglabas ng pahayag sa labas. Kung magkamali, magkulang, magantala, at isulat ang pangalan ko sa pananagutan. Kaya mo bang panindigan ito? Isang assistant ang nagsasalita tungkol sa pananagutan dito. Kapag may problema na, hindi pa rin ito nakasalalay sa kanyang kakayahan. Manager Zhao. Ang mga tagumpay na tao ay hindi nangangailangan ng Tianhai upang itakda ang kanilang posisyon. Hindi siya tagapagsalita bilang katulong. Siya ang tagapagtanggol ng kalye na nagsasalita. Hindi ko kayang panindigan ang lahat, kaya sinulat ko ng malinaw bawat hakbang. Hindi ko kayang panindigan at sinasabi ko pa ng buong buo. Saka lang mas magiging swerte ang kliyente. Chen Li, paano kung ang Jinlong ay mag-demand na ikaw lang ang responsable? Bosong, ibig sabihin yan na kilala pa rin ng kliyente ang tao. Kahit gaano pa kakahanga-hanga si Chen Li, sa huli ay kailangan pa rin niya ang tulong niya. Kung si Jinlong ay ako lang ang responsable. Ngayon ay panahon na para sa kanyang paglisan sa kasikatan. Bakit? Kasi hindi iyon ang tawag sa pag-upgrade ng serbisyo. Magpapalit lang ng lugar para ipagpatuloy ang pagbantay sa isang tao. Noong nakaraan akala ko ang kakayahang magdala ng maraming bagay ng mag-isa ay isang katangian. Sa kalaunan ay nalaman na, ang tunay na kinakatakutan ng kliyente ay hindi ang masasamang tao. Lagi tuwing may problema, iisa lang ang nakikita kong tao. Ang tao ay tinutulak ako. Pinapalo ang lahat ng gustong magpabaya sa hihuang. Ako ang responsable sa paghuhusga sa kaluwalhatian. Hindi ako responsable sa pagwawasto ng mali para sa lahat. Pagbati sa unang pagtanggap. Dapat siyang makita ng kliyente. Dapat tanungin ng mga kliyente si Zulan tungkol sa kanyang mga hangganan. Si Ginoo Tang ay nangako sa pamamahala. Kailangan din niyang tanggapin ang resulta. Kung tatanggapin ni Jinlong, ang tinanggap ni Huang ay hindi ako, pinalitan ko lang ang badge ko. Boss Tang, is this also your intention? Kailangang itatag ang Huizhuang. Pero hindi niya gagamitin si Chen Li bilang panangga. Sino ang nagsalita ngayon? Sino ang magiging responsable bukas? Pwedeng muling linawin ni Pangulong Song ang mga responsibilidad sa Tianhai. Pwede. Sa susunod na round, hindi natitignan ang presyo o ang mga magagandang salita. Pagkatapos ng 0 minuto, pinapasok ko ang isang taong never pang nakakita kay Chen Li. Tanging nagtatanong siya ayon sa tunay na sitwasyon ng paggamit. Hindi ito bahagi ng proseso ngayon. Tanong ng customer. Hindi kailanman sumusunod sa proseso ng supplier. Sino ang makakagawa ng isang? Huwag mag-alala, hindi kilala si Chen Li. Sino ang tunay na nakakakuha ng tagumpay tulad ng gininto ang dragon? Siksuran ay na-assign sa Department ng Kooperasyon kamakailan lang noong nakaraang buwan. Hindi niya kilala si Chen Li. Hindi rin siya nakilahok sa mga nakaraang kolaborasyon. Walang problema sa totoong gamit ni Pangulong Song sa Tianhai. Tatanungin ko lang ang isang bagay. Kung mapapansin ko na ang confirmation slip na gagamitin ko bukas ng umaga, may isang maling nakasulat, pero hindi ko alam kung seryoso o hindi ang problema. Natatakot din na mapagalitan ng boss.
Hindi ako nagsasalita sa grupo. Kailangan munang tumawag sa supplier. Anong unang sasabihin mo pag sinagot mo ang tawag? Huwag kang mag-alala, Tianhai ang iyong puso. Matagal nang nagbibigay ng serbisyo sa pananalapi ang Tianhai. May maayos na proseso upang masiguro ang kalidad. Ang tanong ko ay tungkol sa unang pangungusap. Pakiusap ay post ang tanong sa grupo ng proyekto. Mag-asikaso kami ng isang taong responsable upang magpasya. Hindi ako makapagpadala sa grupo. Kailangan may nakasulat na tala sa proseso. Para malinaw ang mga susunod na responsibilidad. Baka magpaputol ako ng tawag. Ang ibig sabihin ni Xiao Zhao ay, ang tamang proseso ay makakaprotekta sa parehong panig. Ang kinakatakot ko ay mapagsabihan agad kapag nagsimula akong magsalita. Ang pagsunod sa mga patakaran ay hindi edukasyon. Huwag kang magpanik muna. Bago magtatag, naglingkod muna sa serbisyo kay Jinlong. Lahat ay sumusunod sa proseso ng Tianhai. Hindi niya kilala si Chen Li. Pero si Chen Hitain experience siya. Pwede mo ba akong sabihin kung ano ang karanasan mo? Kailangan ko bang baguhin muna ngayon? Manager Zhao, ang unang sinabi. Ipadala mo muna sa akin ang mga materyales. Aayusin ko ang pagsusuri ng aking koponan. Parang nagkaroon na ako ng problema. Kailangan muna siyang mahuli. Anong alam mo? Ang kailangan ng kliyente ay solusyon. Hindi ito pang aliw. Kung ikaw, magpapadala ako ng maling mensahe na natatakot na mapagalitan. Anong unang sinasabi mo nang sagutin mo ang tawag? Sasabihin ko munang huwag munang I hang up. Sabihin mo muna kung saan ka nagkamali. Unahin nating pigilan ang epekto. Ipagpapaliban natin ang responsibilidad mamaya. Kung hindi ko masabi ng malinaw. Sige, picture mo at send mo sa akin. Pwede mo ring ipadala sa akin lang. Unang tutulungan kitang alamin kung may pagkalat sa labas. Magbibigay ako ng malinaw na sagot sa loob ng 3 minuto. Kailangan bang baguhin agad? Paano kung talagang seryoso na talaga? Ipapasa ko si Zulan para magkaayos muli. Ipapaalam din sa iyo ng maaga kung kanino mo kailangang ipasa ang impormasyon. Bakit kailangang mag-isvinth? Ang nilalaman ng pagsasabay ay tanging ang katotohanan at mga remedyo lamang. Huwag isulat ang pagkakamali ni Xuran. Kaya kong sabihin iyon ng may kumpiyansa. Kahit sino ay marunong magsabi ng magagandang salita. Kapag talagang may problema na, kaya mo bang dalhin bilang isang baguhan? Hindi ko kayang dalhin lahat. Kaya sinabi ko lang kanina, ako ang unang nakipag-ugnayan. Siya ang responsable si Zulan. Ang pagsusuri ng panganib ay kay Chen Li. Pangangalaga ng mga yaman ay kay Ginuotang. Ang kliyente ay makakahanap ng bawat tao. Makikita rin ang taong responsable sa huli. Kung siya ay maghihintay sa kalsada at magpapaliban. Ako ang tatanggap ng responsibilidad. Kung nagkamali ako sa pagtanggap, ako ang responsable. Kung hindi sapat ang mga resources, direktang ang nagdala ng karangalan. Huwag hayaang mag-isa ang mga baguhan sa unahan. Hindi rin pinapayagan ang mga bagong empleyado na palaging nakatago sa likod. Ang hinahanap ni Ginoong Song ay resulta. Hindi ito tungkol sa emosyonal na halaga. Ako ang pangunahing customer. Kahit kung magsalita man ako o hindi, hindi nyo pa rin alamin. Anong resulta ang galing dito? Ang problema ni Tianhai ay hindi ang hindi pagsulat ng plano. Kapag nagsimula na, nakakatakot aminin ang mga problema. Ginoong Song, maaari na nating agad na baguhin ang paraan ng pagsasalita. Ang mga kliyente ay hindi pumupunta para makinig sa mga kwento. Ang kaganapan sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan nito, Si Ginoong Song sa Tianhai ay maaaring magbigay ng diskwento. Maaaring magdagdag ng tao. Sa pamamagitan lamang ng usapang ito, masasabi na hindi patas ang laban. kaya magbibigay pa ako ng isa pang tanong sa iyo. Kung sakaling tumawag ang tawag na ito, nasa hapunan ka kasama si Gao Zong. Tumitib ang boses ng kliyente. Sinasabi na baka nagkaroon siya ng problema. Manager Zhao, tatanggapin mo ba o hindi? Manager Zhao, hindi ko tinatanong si General Manager Gao. Siyempre, may problema sa pagtanggap ng customer. Tiyak na agad natutugon ang Tianhai. Kung si Gao ang nagsasalita ngayon, Magpapakita muna ako ng senyales bago umalis para ayusin ito. kung hindi papayagan ni Gao na umalis ka, Ginoong Song, ang hipotesis na ito ay walang saysay. Ang maayos na pamamahala ay hindi makakahadlang sa serbisyo sa kliyente. sige, magpapakita tayo dito mismo. Zhao Bin, ngayon ay kasama mo ako sa pakikipagkita sa isang mahalagang kliyente. Pwedeng sagutin ang tawag ng kliyente. Pero mas mabuting pag-isipan mong mabuti.
Sino ang nakikipag-usap sa kumpanya tungkol sa mga resources sa ibabaw ng mesa na ito? Tita, Ikaw ang magpapasya. Sasagutin ko muna. Hayaan siyang ipasa ang kalagayan sa grupo. nabubusi sa pagpapadala sa grupo. Kung ako yung taong natatakot magkaproblema, nang makita ang apat na salitang ito, hindi na ako muling gagamit ng pangalawang beses. Hindi ako ayaw tumanggap. Ako ang unang nagsigurong mapanatili ang sitwasyon sa ganitong klase ng sitwasyon. Sino ang pinananatili mong kalagayan? Noon pa man ay nakatagpo na si Chen Li. Noong nakaraang taon, si Hui Jinlong ay pansamantalang nagbago ng material. Nooy nakaupo siya sa ilalim habang naghihintay ng kanyang parangal. Tumunog ang telepono ng 3 beses. Pinayuhan ni Manager Zhao na huwag niyang sagutin. Huwag sirain ang mood. Si Son Hao ang tumanggap. Sa huli, hindi na akyat sa entablado para tumanggap ng award at walang naging mali. Ang mga nakaraang kaso ay walang saysay. Para sa inyo, isang kaso lang ito. Para sa kliyente, iyon ang pagkakataon na halos walang tumanggap. Parehong tanong. Maganda ang sagot ni Hui Huang kay Ginoong Tang. Kung nasa isang hapunan ka, si Lixin ay kailangang umalis kapag nakatanggap ng ganitong tawag. Papasukin o hindi. Haya, sabihin mo lang ng magaan. Talagang nasa mesa na. Nasa reputasyon ng kliyente ang nakasalalay. Binibigyan mo ng pagkakataon ang isang baguhan na umalis. Hindi siya lumingon at umalis. He is going to address the client's issue. Ang pamamahala ni Ginoong Tang ay hindi lamang panghihikayat. Ang mga empleyado ay umalis ng hayagan sa harap ng lahat. Sino ang haharap sa sitwasyon na ito? Ako ang pinagmulan. Lumabas siya para tumanggap ng tawag. Iiwan ko ang paliwanag. Kliyente nais magpasalamat sa inumin, tinanong ko ang leader tungkol sa pananagutan. Sabi ko na mali ang sagot niya. Sundan siya sa proseso. Hindi ko siya papayagang tumanggap. Ako ang hahabol sa responsibilidad. Kung totoo man na si Pangulong Tang ang nasa lugar, magpapakita siya ng kabutihan. Matapang ka bang umalis? Dati hindi ko naisipang pakinggan. Hindi rin siya matapang gawin ito mismo. Dahil dati nakakita na ako ng napakaraming nagsasabing customer ang una. Kapag may nangyaring masama, unang titingnan ang mukha ng leader. Pero kung totoo ang sinabi ni Pangulong Tang kanina, kaya kong gawin ito. Unang sasabihin ko ang isang salita sa harap ng mesa. May urgenting tawag mula sa customer. Lalabas muna ako ng 3 minuto. Pagkatapos ay sagutin ang tawag. Hayaan munang huwag magpaalam ang customer. Magpa siya kung kailan kailangang i-upgrade. Hindi siya bumalik sa loob ng 3 minuto. Pupunta ako para kunin ang pangalawang timbang. Kailangang magpa siya within 0 minuto. Direktang dadalhin ang konklusyon kay Ginoong Tang. Hindi siya nag-iisa lang ang haharapin ito. Nagsimula ang away sa hapunan at sa kliyente. Ang tunay na dahilan kung bakit nagsasalita ang mga nasa unahan. Hindi dahil sa katangahan o tapang ang dahilan. Siya ay may tao sa likod na hindi siya ipapahiya at ilalabas. Kung alam ko, ganito rin ang pagtanggap ng mga issue sa loob ng supplier. Magpapadala ako ng tawag na iyon. Kayo ay nagpe-perform lang. Si Ginoong Song at Chen-hai at Jinlong ay nakipagtulungan ng maraming beses. Hindi ba dahil si Chen Li ay may kasamang isang grupo ng mga bagong talento? Magbigay ng ilang magagandang salita. Gusto mo na akong i-deny? Hindi ko tinanggihan ang nakaraan ni Tianhai. Kayo ang palaging ginagamit ang nakaraan para umiwas. Sino na ang responsable ngayon? Ginoong Song, ang Tianhai ay handang magbigay pa ng 2%. Bukas muling tatalakayin ang listahan ng koponan. Hindi pa rin pag-uusapan ang pagbaba ng presyo ngayong gabi. Ang kagandahan ay pumasok na sa huling negosasyon. Ang Tianhai ay pansamantalang huminto. Ano ang ibig sabihin ng pansamantalang pagpapaliban? Ibig sabihin ay Jinlong. Hindi ipapasa ang pangunahing pwesto ng serbisyo sa susunod na taon. Ipapasa na namin sa inyo ng diretsyo. Chen Lei, akala mo lang palitan ang upuan. Pwede mo nang kunin ang 5 taong pakikipagtulungan ng Tianhai. Hindi ito ako ang kumuha nito. Kayo ang nagtutulak sa mga kliyente palabas. May pagbabago sa bahagi ni Ginoong Fang at Jinlong. Mas mabuting ikaw mismo ang bumisita. Nakapagod na ba si Chen Li? Si Ginoong Huang dito ay ang pagpupulong ng pagsusuri ng Jinlong. Kaya nga binigyan kita ng pagkakataon. Hindi ka pa nakalalabas mula sa Tianhai ng ilang araw. Umupo ka na sa upuan ng kalaban. Pinapahirap ang matagal ng kliyente. Sa tingin mo ba maganda ito? Ginoong Fang, sinabi ko na sa simula na may dalang emosyon siya. Naitataguyod. Walang ginamit na datos ng reklamasin para palitan ang mula simula hanggang katapusan. Dito ka may karapatang magsalita. Siyempre, meron siyang kamay na tumanggap ng tao.
Si Ginoong Tang mula sa higuang ay gustong makakuha ng tao ng maayos. Pagkatapos mangalap, kailangan pang saktan si Tianhai. Ang itsura ng pagkain na ito ay hindi maganda. Hindi namin nilapakan. Si Tianhai mismo ang hindi makatatayo ng matatag. CJ. Chen Li, hindi na kita papaligoy-ligoy. Pag-uwi mo, kanselahin ang paabiso sa pag-alis at ang taunang bonus. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Deputy Sales Director na kailangang ibalik. Si Zhao Bin ay hindi maayos ang paglilipat, ako na ang bahala. Bakit aalis din si Ginoong Fang dahil sa dahilan? Anong dahilan? Hindi kayang gawin ng maayos. Mag-withdraw ng abiso at ibigay ang bonus bilang karagdagan sa posisyon. Kung aaminin ni Hai Cheng noong araw, hindi karapat-dapat. Hindi kailangang ipakita ang internal na salita sa harap ng kliyente. Nang mapatalsik ng publiko, hindi nyo ba naisip na yon ay internal na salita lamang? Si Chen Li Fang mismo ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Huwag mong tularan ang kabutihan na hindi mo karapat-dapat. Nagtatanong lang ako ng totoo. Mahihirapan ka bang sumagot? Chen Li, kailangan tingnan ang hinaharap. Pwede nating pag-usapan ang kompensasyon para sa kumpanya. Gusto mong igalang ako, binigay ko na rin ngayon. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang Jinlong para pilitin ang kumpanya na magpaubaya. Ginoong Fang, ang Gold Dragon ay hindi piraso ng laruan sa kamay ng sinuman. Gongbong Song, syempre hindi ko ito ang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin ay matagal nang nakipagtulungan ang Tianhai at Jinlong. Huwag hayaang maapektuhan ang emosyon dahil lang sa pag-alis ng isang empleyado. Hayaan siyang magsalita ng sarili niya. Chen Li Chen ng publiko nagbigay ng kondisyon. Ipinapakita ni He Huang ang posisyon sa harap ng lahat. Aling panig ang pipiliin mo? Ayoko nang bumalik sa pagsasaka ng dagat. Ayaw mo pa nga ng posisyon bilang Deputy Director. Bakit ka nagmamalinis? Hindi ko ayaw sa posisyon. Ayokong kunin ang posisyong kailangang ipasa ang kasalanan sa iba. Ngayon na ang pagkakataon ko na umupo sa posisyon na nais ko. Naging malinaw ka na. Ngayon hindi mo tinanggihan si Zhao Bin. Sa Tianhai, naisip ko na ng mabuti. No araw na nalock ang Ni at kinumpis ka ang bonus ko. Kapag sinabing hindi ka kwalipikadong gawin ito, akala ko rin na dapat kong ipaglaban ang sarili. Sa huli na pagtanto ko, ang tunay kong hindi matanggap ay ang pagtulak nila sa akin palabas. Ano iyon? Sila ang nagsasabi na ang mga customer ay bahagi ng kumpanya habang sinasabi nilang walang sinuman ang tunay na tumatanggap ng tawag ng customer. Sa kabilang banda, walang sinuman ang tunay na nangangahas na sagutin ang tawag ng customer. Sinasabi nila tungkol sa platform ng koponan. Kapag may problema, agad hinahanap ang isang tao para isisi sa kanya. Babalik ako at mapapanatili ko ang dangal ng Tianhai ngayong araw. Kung ganoon, mga taong katulad ni Lixin ay ganito rin bukas. Gaya ni Sun Hao, minsan pa rin ay mapipilitang unahin ang proseso. Muling natanggal ang pangalan dahil sa isang desisyon ng koponan. Sa huli, ang gusto mo lang ay mapanatili kang nasa panig ni Higuang. Ako ay nakatayo sa panig ng mga handang malinaw na ilahad ang kanilang responsibilidad. Huwag kayang tanggapin ni Huang ang kanyang sinabi. Ginoo Song, narinig mo na. Mayroon na siyang paninindigan. Ang ganitong klase ng tao na sumasali sa pagsusuri ay sadyang hindi patas. May posisyon ba si Chen Li? Hindi na apektuhan ang tawag na pinatay ni Tianhai kanina. Si Pangulong Song, maaaring magpadala muli si Tianhai ng isang responsable. Pero maaaring nang piliin ni Jinlong na huwag nang maghintay pa. Jinlong, ikaw at He Huang ang huling makikipagnegosasyon para sa pangunahing posisyon sa serbisyo. May pagkakataon pa ang Tianhai na magbigay ng karagdagang paliwanag. Ipasa bago mag-anim ng gabi ngayon. Ginoong Song, nakapili na kayo. Sino ang mas gustong responsable? Ako ang nagpasya. Sige, kung gusto ni Jinlong na managot. Kaya mag-inat ka ng mabuti. Akala mo ikaw lang ang may kontrol sa buong mundo ni Jinlong. Ako mismo ang magpapaliwanag sa Tiansheng. Pagkatapos, kapag tanungin nila kung bakit ka umalis sa Tianhai, sasabihin ko rin ang totoo kapag panahon na. Ginoo Song, ang mga responsable mula sa Shanghai at Tiansheng ay dumating na sa ibaba. Sinasabi na nais nilang makinig sa huling negosasyon. Mukhang hindi na natin kailangang maghintay ng paliwanag mo. Hindi ba sinabi ni Pangulong Fang na siya mismo ang magpapaliwanag? Nandito na kami. Pasensya na po, Ginoong Song. Hindi tayo makikialam sa pulong ng Golden Dragon. Gusto ko lang marinig ang isang tumpak na salita. Upo ka, ngayon lang natin pag-uusapan ang tungkol sa responsibilidad. Ginoo Liu at Ginoo Meng. Ang pagbibitiw ni Chen Li ay bahagi ng internal na pagbabago sa posisyon sa Tianhai. Hindi maaapektuhan ang inyong pakikipagtulungan. Sabi ko na kanina, ang kumpanya ay willing na siyang bumalik. Pagbabago sa posisyon. Ang narinig kong usapan kanina umaga ay tungkol sa personal na pag-unlad. Ang natanggap ko ay ang pag-alis ng orihinal na responsable. Ang bahagi ng pagtuturo ay kailangang dagdagan pa sa susunod. Ngayon sinasabi mong bumalik siya na naman. Alin sa tatlong pahayag ni Director Fang ang totoo?
Mga dalawang boss. Ngayon ay pangunahing pagsusuri kay Jinlong. Kami sa Sihay at Xiansheng ay magpapaliwanag ng hiwalay. Tinawagan kita. Pinapalakas mo ang loob ko. Tinatanong ko si Chenli. Hindi ka makasagot. Ngayon pa rin kailangan kong pakinggan ng mag-isa ang iyong paliwanag. Huling paalala tungkol sa panganib ni Xiansheng ay hindi pa natatapos. Tinanong ko kung sino ang tatanggap. Kayo ang nagsasabi na ang responsable ay ang koponan. Sino ang responsable sa team? Ako ang pipirma sa susunod. Kaya ngayon tatanungin kita. Yung paalala na hindi natapos noong nakaraan. Bakit hindi na lang ito direktang isulat sa formal na dokumento? Kailangan balikan at i-verify ang mga detalye. Yan ang kinakatakot ko. Okay lang na umalis si Chenli. Ang problema ay hindi nyo pa nga kayang harapin ang mga isyong iniwan niya. Tiwala ako sa'yo. Ginoong Meng. Hindi pwedeng dahil lang sa isang empleyado na umalis. Binabali wala ang buong koponan ng Tianhai. Hindi namin tinatanggihan ang buong koponan. Kayo palagi ang nagsasabi na huli na ang lahat kapag hinahanap ang team. Chenli. Ngayon ay satisfied ka na. Lahat ng matagal ng kliyente ay pumunta para magtanong sa kumpanya dahil sa'yo. Hindi sila dahil tinanong ko si Tianhai tungkol dito. Sila ay dahil hindi makapagbigay si Tianhai ng isang pare-parehong sagot. Huwag kang magpanggap na inosente. Kung hindi ikaw ang nakaupo sa kabila ni Hui Huang, sila ba ay darating? Hindi ako nandito para palakasin ang loob ni Chenli. Pupunta ako para kumpirmahin kung sino ang tatawagan ko pagkatapos ng tawag ko. Sino ang may lakas ng loob na tumanggap kapag may nangyaring masama? Hindi makasagot si Tianhai. Ipapalit ko na lang sa tanong kay Ginoong Fang. Magtatanong din ako. Sinasabi ninyo na hindi kayang pamunuan ni Chenli. Kagabi lang ay ipinakita pa niya sa harap ng lahat na siya ang deputy director. Bakit ba si Tianhai ay ginagantimpalaan ang mga walang kakayahan? Mas pinapangalanan pa rin na nagkamali ang sulat ng paabiso. Lahat ng tatlong kliyente ay naghihintay sa isyong ito. Ang pahayag sa paunawa ay talagang hindi sapat ang pagiging maingat. Kinilala ng kumpanya ni Pangulong Fang ang mga nakaraang tagumpay. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa proseso ng pag-alis ng barko. Pag-aaral muli sa loob ng Tianhai Hui. Kaya hindi ito dahil hindi kayang gawin, hindi. Chenli, pwede ka pa bang tumanggap o tumanggi sa Four Seas Glory ngayon? May kumpanya na nagsasagawa ng pagsusuri. Hindi ko pinapayagan ang sarili kong magpasya ng mag-isa. Kung nais ng syudad ng langit na buksan ang pagsusuri, kumikilos ng formal ayon sa tamang proseso. Hindi namin gagamitin ang lumang koneksyon ni Chenli. Diretso sa resulta. Ang salitang ito ay mas tumpak kaysa sa lahat ng mga pangakong ibinigay ni Tianhai ngayong araw. Jinlong at Higuang ay pumasok sa pangunahing upuan ng serbisyo. Huling negosasyon. Ang koponan ng pagsubok na pagpapatakbo ay susunod sa listahan ng mga responsibilidad ngayon. Si Lixin ang unang tatanggap sa proyekto ni Zulan. Responsable sa pagsusuri ng panganib ni Chenli. Pangako ng pamamahala sa antas ng departamento. Ako ang tatanggap sa isang bagong empleyado. Akala ng isang grupo ng mga bagong nagsimula ay kayang tumagal ng matagal. Higit sa lahat, may lakas loob silang isulat ang pangalan nila. No araw na yon sa Chenli Ganggang. Talaan ng paglilipat. Nandyan ang mga kamay na nagsasalo sa karagdagang responsibilidad sa panganib. Hindi mo tinanggap. Hindi siya nagbayad. Hinayaan mong isulat namin na hindi niya ipinaliwanag. Hindi ko isinulat dahil hindi yon totoo. Zhao Bin, itigil ang posisyon mo bilang malaking kliyente. Gao Jianqing ang magbibigay sa akin ng buong kopya ngayong gabi. Si Ginoo Song ay tunay na problema. May isang bahagi sa kumpirmasyon na maling nakasulat ang pinaikling pangalan ng kliyente. Kailangan bukas ng umaga. Huwag munang mag-alala, Siksuran. Ipadala mo sa akin ang maling pahina. Unahin nating pigilan ang epekto. Pupunta ako para tumulong sa kanya, siya ang nakikipag-ugnayan. Na isa katuparan. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pangalan ko ang customer. Kumusta, grupo ng proyekto sa pananalapi? Sa wakas natanggap na namin ang customer.